Sa gitna ng marangyang bulwagan ng Aurelia Grand Hotel, nakataas ang baso ni Adrian Monteverde habang pinagmamasdan ang mga bisitang nagkukumpulan sa paligid niya. Darating siya, sabi niya may malamig na ngiti sa labi. Gusto kong makita niya kung gaano kalayo ang narating ko mula nang iwan ko siya. Nagtawa na ng ilang kaibigan niyang matagal nang nakakaalam kay Talia Benitez bilang tahimik at kapos na dating asawa. Walang nakapansin na sa likod ng kanyang kumpiyansa ay may kaba siyang pilit itinatago. Bago natin balikan kung paano humantong sa gabing iyon ang lahat maligayang pagdating sa kwentong ito tungkol sa pagbangon dangal at kapangyarihang hindi kailangang isigaw upang maramdaman. Ang mga tauhan at pangyayari rito ay pawang kathang isip lamang. Kung mahilig kayo sa mga kuwentong puno ng pag-ibig, tunggalian at hustisyang dumarating sa tamang panahon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Ngayon, bumalik tayo sa araw na isang simpleng sobre ang muling nagbukas sa sugat na matagal nang itinago ni Talia. 3 araw bago ang kasal, tahimik ang pinakamataas na palapag ng Benitez Meridian Tower nang ihatid ng sekretarya ni Talia ang isang kremang sobre na may gintong selyo. Hindi agad niya iyon binuksan. Nakatitig lamang siya sa pangalang nakasulat sa harap na para bang isang lumang tinig ang biglang bumalik mula sa nakaraan. Adrian Monteverde. 7 taon na mula nang huli niyang marinig ang pangalang iyon nang walang kasamang galit hiya o pagnanais na kalimutan ang sarili niyang dating kahinaan. Nang tuluyan niyang buksan ang sobre, bumungad ang larawan ni Adrian at nang mapapangasawa nitong si Camille Sarmiento. May kasama ring maikling sulat na mas matalim pa sa anumang formal na paanyaya. Sana makadalo ka. Maganda ring makita mo kung ano ang buhay na hindi mo kayang ibigay sa akin noon. Hindi nagbago ang mukha ni Talia habang binabasa iyon, ngunit bahagyang nanigas ang kanyang mga daliri sa papel. Ang pangungusap ay sapat upang ibalik ang mga gabing minsan niyang pinagdudahan ang sariling halaga. Noon, bago naging malawak ang Benitez Meridian Group, nagtatrabaho si Talia sa isang maliit na kumpanya ng paghahatid ng kargamento na halos malugi kada buwan. Siya ang gumagawa ng talaan, nakikipag-usap sa mga driver, humaharap sa mga kliyente, at minsan ay siya rin ang naglilinis ng opisina kapag walang ibang tao. Si Adrian naman ay nagsisimula pa lamang sa negosyo ng konstruksyon, ngunit kahit hindi pa siya tunay na makapangyarihan, mahusay na siyang magpanggap na ang mundo ay ginawa para sumunod sa kanya. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, naniwala si Talia na ang pagod at kakulangan sa pera ay pansamantala lamang. Siya ang nagtitipid, nagbabayad ng mga bayarin at kumakain ng malamig na pagkain habang hinihintay si Adrian umuwi mula sa mga hapunang sinasabing mahalaga para sa negosyo. Kapag may problema, palagi niyang sinasabing kailangan lamang nilang magtiwala sa isa't isa. Ngunit habang tumataas ang ambisyon ni Adrian, unti-unti niyang sinimulang ituring ang kabaitan ni Talia bilang kahinaan at ang pagsuporta nito bilang obligasyon. May isang gabing hindi malimutan ni Talia. Galing siya sa bodega, basa ang laylayan ng pantalon at may grasa sa mga kamay nang dumating si Adrian kasama ang 2 negosyanteng nais niyang mapahanga. Sa halip na ipakilala siya bilang asawa, tumingin lamang ito sa kanya at sinabing, "Ayusin mo muna ang itsura mo. Hindi lahat ng tao sanay sa ganitong kagulo." Ngumiti si Talia noon para hindi mapahiya ang sinuman. Pagkatapos, mag-isa siyang umiyak sa banyo hanggang mawala ng tunog ang kanyang paghinga. Hindi isang malaking pagtataksil ang sumira sa kanilang pagsasama. Mas mabagal at mas malupit ang nangyari. Araw-araw may maliit na salitang nagpapaalala kay Talia na para kay Adrian hindi sapat ang kanyang damit, trabaho, pamilya o paraan ng pagsasalita. Kapag nagtagumpay siya sa isang transaksyon, sasabihin nitong sinuwerte lamang siya. Kapag nagbabala siya sa isang maling desisyon, tatawanan siya nito. Sa huli, natutunan ni Talia na ang pinakamapanganib na uri ng paghamak ay iyong paulit-ulit hanggang magsimula kang maniwala rito. Dumating ang diborsyo na parang malamig na pinto na biglang isinara sa harap niya. Inilapag ni Adrian ang mga papeles sa mesa at sinabing wala nang saysay, ipagpatuloy ang pagsasama nila. Hindi niya sinabi na may ibang babae. Hindi rin niya kailangang sabihin. Sapat na ang paraan ng pagtingin nito sa bagong relo, sa bagong sasakyan at sa mga imbitasyong natatanggap mula sa mayayamang pamilya para kay Adrian. Si Talia ay naging paalala ng panahong hindi pa siya kabilang sa mundong gusto niyang angkinin. Pinirmahan ni Talia ang mga dokumento nang hindi humihingi ng pera, bahay o kahit isang pabor. Iyon ang akala ni Adrian na patunay ng kanyang pagkatalo. Hindi nito alam na bago pa man matuyo ang tinta sa huling pahina,
Nagpa siya na si Talia na hindi na niya hahayaang tukuyin ng sino man ang kanyang halaga. Kinabukasan, bumalik siya sa maliit na kumpanya ng logistics na pinagtatrabahuhan niya at tinanggap ang alok ng matandang may-ari na pamahalaan ng negosyo, kapalit ng maliit na bahagi ng pagmamay-ari. Ang sumunod na 7 taon ay hindi parang kuwentong may mabilis na himala. May mga gabing natutulog si Talia sa opisina dahil wala siyang sapat na pera para umupa ng isa pang tagapangasiwa. May mga kontratang nawala track na nasira empleyadong umalis at bangkong tumangging magpautang. Ngunit natutunan niyang basahin ang mga numero na parang galaw ng tao. Nakita niya kung saan nasasayang ang oras, sino ang nagsisinungaling at aling panganib ang sulit harapin. Hindi siya naging matagumpay dahil sinuwerte siya. Naging matagumpay siya dahil hindi siya tumigil mag-isip. Mula sa 3 lumang truck lumaki ang kumpanya hanggang magkaroon ng mga bodega, pantalan at kontrata sa buong bansa. Nang pumanaw ang dating may-ari, si Talia ang naging pangunahing tagapagmana ng negosyo ayon sa kasunduang matagal nilang binuo. Pagkaraan ng ilang pagsasanib at pamumuhunan, isinilang ang Benitez Meridian Group, ngayon sa edad na 32. Siya ang babaeng tinatawag ng mga bangko kapag may kumpanyang kailangang iligtas at ng mga kakumpetensya kapag may negosasyong ayaw nilang talunin. Gayunman, hindi alam ni Adrian ang lawak ng lahat ng iyon. Ang balitang nakararating sa kanya ay putol-putol at madalas pinipili niyang paniwalaan ang bersyong pabor sa kanyang pagmamataas. Alam niyang may negosyo si Talia ngunit iniisip niyang maliit lamang iyon. Alam niyang hindi na siya naghihirap ngunit kumbinsido siyang hindi nito kayang lumapit sa antas na pinapangarap niya sa isip ni Adrian. Nanatiling pareho ang dating asawa niya dahil mas madaling mabuhay sa mundong ikaw pa rin ang pinakamataas kaysa tanggapin na nalampasan ka na. Pumasok si Evander Soriano sa opisina ni Talia. Makalipas ang ilang minuto, may dalang makapal na folder at tahimik na mukha na bihirang magbigay ng maling pahiwatig. Matagal na siyang legal advisor at pangunahing strategist ng grupo ngunit hindi niya kailanman inangkin ang tagumpay ng babaeng kaharap niya. Inilapag niya ang folder sa mesa at napansin agad ang paanyaya. Sa kanya galing tanong niya. Tumango si Talia. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung bakit biglang mas malamig ang silid sa kabila ng sikat ng araw. Hindi binasa ni Evander ang liham hanggat hindi ito iniabot ni Talia. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan niya ang lalaki. Hindi ito nangingialam para lamang mapatunayan na nagmamalasakit. Nang matapos nitong basahin ang maikling mensahe, ibinalik niya ang papel ng walang mapanuyang ngiti. Gusto kanyang pumunta para maliiting kasabi niya, pero may isa pang dahilan kung bakit maaaring maging kapaki-pakinabang ang pagdalo mo. Sa kanyang tono walang galit. Trabaho muna bago emosyon gaya ng gusto ni Talia. Binuksan ni Evander ang folder. Nasa loob ang pinakahuling pagsusuri sa Monteverde Development, ang kumpanyang pinamumunuan ni Adrian. Sa panlabas mabilis ang paglago nito, maraming proyekto, malalaking gusali at madalas makita ang pangalan sa mga pahayagan sa negosyo. Ngunit sa likod ng makintab na imahe ay may mga utang na palipat-lipat, garantiya na nakaasa sa susunod na proyekto at isang malaking obligasyong malapit ng mapa sa kamay ng bangkong gustong umatras. Ang Benitez Meridian Group, ang isa sa 3 kumpanyang inalok, bumili sa problemadong utang. Tahimik na binuklat ni Talia ang mga pahina. Sa isang hanay ng mga numero, napansin niya ang paulit-ulit na bayad sa 3 subkontraktor na halos magkakapareho ang halaga at petsa. Hindi ito normal, sabi niya. Lumapit si Evander at itinuro ang isang pangalan. 2 sa mga kumpanyang iyon ay bagong rehistro ngunit nakatanggap na agad ng malalaking kontrata. Ang ikatlo ay konektado sa isang dating opisyal ng lungsod. Hindi pa sapat iyon para paratangang may katiwalian. Ngunit sapat upang ipagpatuloy ang mas malalim na pagsusuri. Kaya hindi lang ito kasalmahinang, sabi ni Talia, habang nakatingin sa larawan ni Adrian at Camille. Kilala niya ang apelyidong Sarmiento. Ang pamilya ni Camille ay may malawak na lupa, mga hotel at matagal ng ugnayan sa ilang bangko. Kung kailangan ni Adrian ng bagong garantiya para mapanatiling buhay ang Monteverde Development, ang isang kasal sa pamilyang iyon ay maaaring higit pa sa romansa. Hindi nagbigay ng konklusyon si Evander. Pareho nilang alam na ang mahusay na strategist ay naghihiwalay ng hinala sa katotohanan hanggang may sapat na ebidensiya. Tumayo si Talia at lumapit sa bintanang umaabot mula sahig hanggang kisame. Sa ibaba ang lungsod ay parang malawak na mapa ng mga desisyong pinili at hindi pinili. Naisip niya kung gaano kadaling tanggihan ang imbitasyon at manatili sa komportableng distansiya. Wala siyang kailangang patunayan kay Adrian.
Ngunit ang posibilidad na ang kasal ay konektado sa isang desperadong galaw sa negosyo ay nagbago sa lahat. Kung may mga empleyado mamumuhunan o kliyenteng maaaring masaktan, hindi sapat ang personal na pag-iwas. Pupunta ako, sabi niya sa wakas. Hindi nagulat si Evander. Ang tanging tanong nito ay kung bilang bisita ba siya o bilang tagamasid. Pareho sagot ni Talia. Ayokong malaman niyang interesado tayo sa utang niya. Gusto kong makita kung sino ang lalapit sa kanya, sino ang iiwas, at sino ang masyadong kumpiyansang magsalita. Napangiti ng bahagya si Evander. Hindi iyon ngiti ng paghanga lamang. Kilala niya ang paraan ni Talia kapag tahimik siya. Kadalasan doon nagsisimula ang pinakamahirap niyang galaw. Bago umalis si Evander, huminto ito sa pintuan at tinanong kung gusto niyang maghanda ng pahayag sakaling subukan siyang ipahiya ni Adrian sa harap ng mga bisita. Umiling si Talia. Wala akong balak makipagtalo sa kasal niya. Kung gusto niyang magsalita, hayaan mo siya. Saglit siyang tiningnan ni Evander saka tumango. Alam niyang hindi kawalan ng depensa ang katahimikan ni Talia sa maraming negosasyon. Nakita niyang ginagamit nito ang katahimikan upang hayaan ang kabilang panig na ilantad ang sariling kahinaan. Nang gabing iyon, umuwi si Talia sa bahay na bihirang makita ng media. Walang gintong dingding o labis na dekorasyon, kundi malinis na kahoy, malalaking bintana at ilang litrato ng mga taong tumulong sa kanya noong wala pa siyang pangalan. Sa isang kahon sa ilalim ng cabinet, nakita niya ang lumang singsing na hindi niya itinapon. Hindi niya ito isinusuot at wala siyang balak ibalik. Itinago lamang niya bilang paalala na minsan kaya niyang mahalin ang isang tao ng buong buo kahit hindi nito alam kung paano siya pahalagahan. Matagal niyang hinawakan ang singsing bago muling isinara ang kahon. Hindi na siya galit sa babaeng dating siya. Mas bata iyon, mas mapagbigay at mas madaling maniwala na ang pagtitiis ay kapareho ng katapatan. Kung may isang bagay siyang natutunan, iyon ay hindi kailangang kapuotan ang lumang sarili upang maging mas malakas. Ang tunay na pagbangon ay nagsisimula kapag nauunawaan mong ang kahinaan noon ay bahagi ng taong marunong ng pumili ngayon sa unang pagkakataon. Naisip niyang baka handa na siyang makita si Adrian ng walang takot. Kinabukasan, nagpadala si Adrian ng isa pang mensahe. Isang larawan iyon ng hotel ballroom na may kasamang tanong kung mayroon ba siyang angkop na damit para sa ganitong uri ng pagtitipon. Binasa ni Talia iyon habang nasa pagpupulong tungkol sa pagbili ng 2 pantalan. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinalik niya ang telepono sa mesa at ipinagpatuloy ang pagtalakay sa presyo, panganib at kondisyon ng kasunduan. Ang pinakamabisang tugon sa isang taong gustong kontrolin ang iyong damdamin ay kung minsan ang hindi pagbibigay sa kanya ng anumang reaksyon. Sa kabilang panig ng lungsod, nakangiti si Adrian habang ipinapakita kay Camille ang listahan ng mga bisita. Nabanggit niya ang pangalan ni Talia na parang isang biro. Dati siyang asawa ko. Mabait naman pero walang ambisyon at hindi marunong makisabay sa mundong ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Camille. Narinig na niya ang Benitez Meridian Group, ngunit hindi niya agad ikinonekta ang apelyido sa babaeng tinutukoy ni Adrian. Bago pa siya makapagtanong, binago ng lalaki ang usapan at nagsimulang talakayin ang mga bangkong dadalo sa kasal. Hindi napansin ni Adrian ang munting pag-aalinlangan sa mukha ng mapapangasawa. Mas abala siyang isipin kung paano hahanga ang mga tao sa laki ng seremonya, sa mga mamahaling alak at sa mga negosyanteng nakaupo sa unang hanay. Para sa kanya, ang tagumpay ay isang entabladong kailangang maraming nakatingin. Kaya mahalaga ring dumalo si Talia. Gusto niyang makita nito ang kanyang bagong mundo at maramdaman ang bigat ng desisyong iniwan siya. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang araw, ang entabladong inihanda niya para sa iba ay magiging salamin ng sarili niyang kahinaan. Sa huling pagpupulong bago ang kasal, ibinigay ni Evander kay Talia ang pinakabagong listahan ng mga kumpirmadong bisita. Naroon ang 2 opisyal ng bangko, 3 pangunahing developer, 1 dating regulator, at ilang taong konektado sa mga subcontractor na nakita nila sa mga dokumento. Mas naging malinaw ang dahilan upang pumunta. Hindi ito simpleng pagharap sa nakaraan. Isa itong pagkakataon upang makita ang network na umiikot sa Monteverde Development nang hindi alam ng mga tao na sinusuri sila. Inilagay ni Talia ang listahan sa kanyang bag at mahinahong sinabi, "Sa Sabado makikinig lang tayo." Sabado ng gabi, lumiwanag ang harapan ng Aurelia Grand Hotel sa ilalim ng mahabang hanay ng ilaw at kristal na dekorasyon. Isa-isang bumababa ang mga panauhin mula sa mamahaling sasakyan habang inaayos ng mga tagapagbalita ang kanilang kamera sa pulang karpet.
Sa loob pinili ni Adrian ang bawat detalye upang magmukhang walang puwang ang anumang kahinaan sa kanyang buhay. Hindi niya alam na ang pinakahihintay niyang bisita ay paparating na hindi bilang babaeng nais niyang hamakin, kundi bilang taong kayang baguhin ang kapalaran ng kumpanyang ipinagmamalaki niya. Sa loob ng bulwagan abala si Camille sa pagtanggap ng mga pagbati ngunit napapansin niyang paulit-ulit na tumitingin si Adrian sa pintuan. Ang kanyang ngiti ay masyadong matigas upang maging likas. Nang tanungin niya kung may hinihintay ba ito, agad siyang sinagot ng lalaki. Wala, gusto ko lang siguraduhin kumpleto ang mga bisita. Hindi naniwala si Camille ngunit pinili niyang huwag makipagtalo sa mismong gabi ng kanilang kasal. Sa kabila niyon, nagsimulang mabuo sa kanyang pakiramdam na may ibang eksenang mas mahalaga kay Adrian kaysa sa seremonya. Sa kabilang dulo ng lungsod nakaupo si Talia sa likod ng isang itim na Rolls Royce na pag-aari ng Benitez Meridian Group. Hindi siya pumili ng sasakyan upang ipakita ang yaman. Iyon ang opisyal na sasakyang ginagamit niya sa mahalagang pagpupulong at tumanggi siyang magpanggap na mas maliit kaysa sa tunay niyang posisyon upang lamang paginhawahin ang ego ng dating asawa. Nakasuot siya ng simpleng mahabang bestidang kulay perlas. Walang labis na alahas, maliban sa manipis na hikaw at isang relo na halos hindi mapansin. Katabi niya si Evander tahimik na binabasa ang huling tala tungkol sa mga bisitang may kaugnayan sa Monteverde Development. Dalawang opisyal ng bangko ang dumating na sabi niya. Naroon din si Gregorio Valles ang dating regulator na nakita natin sa listahan ng mga subcontractor. Tumango si Talia at muling tumingin sa bintana. Hindi siya kinakabahan sa posibilidad na makita si Adrian. Ang mas mahalaga sa kanya ay kung sino ang lalapit dito kapag walang kamera at kung anong mukha ang ipapakita ng mga taong akala nila walang nagmamasid. Huminto ang Rolls Royce sa harap ng hotel at agad na lumapit ang mga tagapag-asikaso ng sasakyan. Nang bumukas ang pinto unang bumaba si Evander saka iniabot ang kamay kay Thalia. Hindi niya kailangan ng tulong ngunit tinanggap niya iyon bilang simpleng galang. Sa sandaling tumapak siya sa pulang karpet bumaling ang ilang kamera sa direksyon niya. May ilang negosyanteng nasa labas pa ang agad na nakilala siya. Ang usapan sa paligid ay unti-unting humina habang ang mga bulong tungkol sa pagdating ng tagapangulo ng Benitez Meridian Group ay mabilis na kumalat. Hindi agad naintindihan ng mga dating kakilala ni Adrian ang nangyayari. Isa sa kanila ang napatawa nang makita si Talia mula sa malayo at bumulong na marahil ay umarkila lamang siya ng sasakyan upang hindi mapahiya. Ngunit bago pa matapos ang kanyang biro lumapit ang isang mataas na opisyal ng East Crown Bank at magalang na yumuko kay Talia. Tagapangulo Benitez, magandang makita kayo rito. Sumunod ang dalawang negosyanteng nakatrabaho niya sa logistics. Ang lalaking tumawa kanina ay biglang tumahimik at hindi na niya mahanap ang susunod na sasabihin. Sa loob narinig ni Adrian ang pagbabago ng ingay sa may pasukan. Ang una niyang reaksyon ay kasiyahan. Akala niya dumating na ang taong nais niyang gawing bahagi ng sarili niyang pagtatanghal. Nang makita niya si Talia sa pagitan ng mga panauhin lumapad ang ngiti niya. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting nawala nang mapansin niyang may mga taong tumatayo mula sa kanilang mesa upang batiin siya. Ang ilan sa mga iyon ay mga taong ilang buwan nang hindi sumasagot sa kanyang mga tawag tungkol sa panibagong pondong kailangan ng kumpanya. Lumapit si Talia sa pangunahing bulwagan ng walang pagmamadali. Hindi niya hinanap ang tingin ni Adrian at iyon ang unang bagay na nagpabigat sa dibdib nito. Sa imahinasyon ng lalaki dapat sana ay nagulat siya sa karangyaan na ilang sa mga mayayamang bisita o kahit man lamang sinusubukang magmukhang hindi nasasaktan. Sa halip kumikilos si Talia na parang pamilyar sa ganitong mundo. Hindi niya kailangang ipakita na kabilang siya rito. Ang mga taong kusang bumabati sa kanya ang gumagawa niyon para sa kanya. Nang tuluyang magtagpo ang kanilang mga mata, si Adrian ang unang lumapit. Talia, sabi niya ng bahagyang malakas upang marinig ng mga nakapaligid. Hindi ko inasahang talagang pupunta ka. May pahiwatig ng panunuya sa tono niya na hindi nakaligtas kay Evander. Ngunit ngumiti lamang si Talia. Inanyayahan mo ko. Naisip kong magiging bastos kung hindi ako darating. Walang galit sa sagot niya at iyon ang mas lalong nakainis kay Adrian. Gusto niyang makita ang sugat na inaasahan niyang naiwan niya ngunit wala siyang makitang bakas. Dumating si Camille at magalang na bumati kay Talia. Sa malapitan agad niyang nakilala ang mukha mula sa mga balitang pangnegosyo na minsan niyang nakita. Kayo ang tagapangulo ng Benitez Meridian Group, sabi niya hindi maitago ang pagkagulat. Bago makasagot si Talia, napalingon si Camille kay Adrian.
Sa isang maikling sandali nakita niya ang kulay na unti-unting nawawala sa mukha ng kanyang asawa. Hindi pa niya alam kung bakit hindi nito kailanman binanggit ang tunay na posisyon ni Talia, ngunit malinaw na hindi iyon simpleng pagkukulang. Tumawa si Adrian ng pilit. Mukhang naging maayos pala ang negosyo mo, sabi niya. Hindi ko lang sinusubaybayan ng maliliit na kumpanya sa logistics. Ang pangungusap ay inilabas niya na parang huling pagtatangka upang ibalik ang dating balanse. Ngunit narinig iyon ni Ramon Lakshmana, isang veteranong bangkero na nakatayo sa likod niya. Maliit mahinang sabi nito, ang Benitez Meridian ang isa sa pinakamalaking tagapangasiwa ng logistics at mga pantalan sa rehiyon. Hindi sinadya ni Ramon na ipahiya si Adrian, ngunit ang simpleng pagwawasto ay tumama na parang sampal. Hindi sumagot si Talia sa pang-iinsulto. Sa halip iniabot niya kay Camille ang isang maingat na nakabalot na regalo at binati ang dalawa. Naway maging malinaw sa inyo ang bawat pangakong ginagawa ninyo ngayong gabi, sabi niya. Karaniwang pagbati sana iyon kung hindi lamang alam ni Adrian kung gaano katalim ang kahulugan ng salitang pangako sa pagitan nila. Saglit na nagdilim ang kanyang mga mata. Si Camille naman ay tumanggap ng regalo ng may pasasalamat. Ngunit lalo niyang naramdaman na may kasaysayang hindi niya lubos na nauunawaan. Habang nagsisimula ang hapunan, inilagay si Talia sa isang mesa kasama ang ilang pangunahing leader sa negosyo. Hindi ito ang puwestong inihanda ni Adrian para sa kanya. Ayon sa orihinal na talaan, nakalaan sana siya sa likurang mesa kasama ang malalayong kakilala. Ngunit nang malaman ng tagapag-ayos ng seremonya kung sino siya, kusang binago ang upuan upang maiwasang makainsulto sa isang mahalagang bisita. Nang makita ni Adrian ang bagong pwesto, napahigpit ang hawak niya sa baso. Isa na namang bahagi ng eksenang binalak niya ang nawala sa kontrol. Sa kalagitnaan ng programa, kinuha ni Adrian ang mikropono upang magpasalamat sa mga panauhin. Maayos ang simula ng kanyang talumpati, ngunit nang makita niyang nakikinig si Talia, nang walang anumang ekspresyon na naigang kanyang pagnanais na muling ipakita ang kapangyarihan. May espesyal din tayong bisita ngayong gabi, sabi niya. Isang taong matagal ko nang kilala noong panahon na pareho pa kaming nagsisimula at nangangarap lamang. Ang ilang kaibigan niyang nakakaalam sa nakaraan nila ay napangiti, inaasahang susunod ang isang biro. Ipinagmamalaki kong makita na kahit ang mga taong iniwan natin sa nakaraan ay maaari ring magkaroon ng magandang pagkakataon, patuloy ni Adrian. Tumahimik ang bulwagan. Hindi tahimik dahil humanga ang mga tao, kundi dahil naramdaman nilang may mali sa direksiyong tinatahak ng kanyang salita. Tumingin si Evander kay Thalia, handang kumilos kung kailangan, ngunit bahagyang umiling ang babae. Hindi niya kailangan pigilan si Adrian sa bawat dagdag nitong pangungusap. Lalo lamang nitong ipinapakita sa mga bisita kung anong uri ng tao ang nasa likod ng mamahaling kasuotan. Siguro matagal mong pinaghandaan ang gabing ito, dagdag ni Adrian habang nakatingin kay Thalia. Masaya akong makita kang nakarating dito ng maayos. May ilang panauhing napailing. Bago pa makapagsalita si Thalia, tumayo si Ramon Lakshmana at itinaas ang baso. Sa totoo lang, dapat tayong magpasalamat na nakarating si Tagapangulo Benitez. Marami sa atin ang naghihintay ng pagkakataong makausap siya tungkol sa susunod na pagpapalawak ng mga pantalan ng Meridian. Sumunod na tumayo ang isa pang mataas na opisyal at magalang na yumuko kay Thalia. Ang pagbabago ng hangin sa bulwagan ay halos pisikal na maramdaman. Ang eksenang inihanda ni Adrian upang ipakita ang pagkakaiba ng kanilang katayuan ay biglang bumaligtad sa harap ng lahat. Ang mga taong inaasahan niyang tatawa kasama niya ay nagsimulang umiwas ng tingin. Ang iba naman ay tahimik na pinagmamasdan siya, tila muling sinusukat ang kanyang paghatol. Si Thalia lamang ang nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang mikroponong iniabot ng tagapagsalita. Hindi upang gantihan ang lalaki, kundi upang tapusin ang hindi komportableng sandali. Salamat sa mainit na pagtanggap, sabi ni Thalia. Ngunit ngayong gabi ay hindi tungkol sa negosyo ko o sa nakaraan namin ni Adrian. Kasal ito ni na Adrian at Camille. Mas nararapat na ang pansin ay nasa bagong buhay na pinili nilang simulan. Ibinalik niya ang mikropono bago pa makapalakpak ang mga tao. Sa simpleng sagot na yon, hindi niya ipinagtanggol ang sarili dahil hindi niya kailangang gawin. Ang pag-iwas niyang durugin si Adrian sa sariling kasal, ang lalo pang nagpakita kung sino sa kanilang dalawa ang may tunay na kontrol. Namula si Camille sa hiya, hindi dahil kay Thalia kundi dahil sa asawa niyang ginawang entablado ang kanilang kasal para sa isang lumang paghihiganti. Nang makabalik si Adrian sa tabi niya, mahinang tanong niya, "Bakit mo sinabi sa akin na maliit lang ang negosyo niya?"
Sandaling natahimik ang lalaki bago ngumiti ng pilit. Hindi mahalaga iyon. Pinalalaki lang ng mga taong reputasyon niya. Ngunit hindi na nasiyahan si Camille sa sagot. Nakita niya mismo kung paano tumayo ang mga bangkero at negosyante, walang reputasyong nabubuo sa isang gabi dahil lamang sa magandang damit at sasakyan. Sa mesa ni Talia mahinang nagsalita si Evander. Napansin mo ba ang lalaki sa kanan ng entablado? Hindi agad lumingon si Talia. Ginamit niya ang refleksisyon sa baso upang makita ang tinutukoy nito. Naroon si Arturo Mendoza, mataas na opisyal sa pagpapautang ng East Crown Bank na kanina ay masiglang nakikipag-usap sa mga panauhin. Ngayon ay seryoso ang mukha nito habang hawak ang telepono at nakatingin kay Adrian. 3 beses siyang lumapit sa kanya mula nang dumating tayo. Sagot ni Talia, at bawat beses mas lalong kinakabahan si Adrian. Makalipas ang ilang minuto umalis si Adrian sa pangunahing mesa at nagtungo sa isang makitid na pasilyo malapit sa pribadong silid. Sumunod si Arturo ng may ilang segundong pagitan. Hindi gumalaw si Talia. Hindi rin siya nagpadala ng sinuman upang tiktikan sila ng labag sa batas. Sa halip tinandaan lamang niya ang oras at direksyon. Nang bumalik si Adrian, mas maputla ang mukha nito at halos hindi na niya pinapansin ang mga bumabati. Ang lalaking kanina ay gustong maging sentro ng lahat ay biglang tila naghahanap ng lugar na walang makakakita sa kanya. Hindi nagtagal lumapit mismo si Arturo kay Talia. Magalang ang ngiti nito ngunit halatang maingat ang bawat salita. Tagapangulo Benitez, narinig kong patuloy pa rin ang inyong grupo sa pagtingin sa mga problemadong ari-arian ng mga kumpanya. Hindi niya binanggit ang Monteverde Development. Hindi rin iyon ginawa ni Talia. Palagi kaming tumitingin sa mga pagkakataong may malinaw na halaga at kayang ayusin, sagot niya. Napansin niyang bahagyang gumalaw ang mga mata ni Arturo patungo kay Adrian bago ito muling ngumiti. Ang maikling kilos na iyon ay mas mahalaga kaysa sa mismong tanong. Nang umalis ang bangkero, nagtagpo ang tingin ni Talia at Evander. Pareho nilang naunawaan ang hindi sinabing mensahe. Kung ang East Crown Bank ay nagmamadaling magtanong tungkol sa interes ng Benitez Meridian sa problemadong ari-arian. Habang nasa kasal mismo ni Adrian, mas malalim ang problema kaysa sa nakikita sa pampublikong talaan. Gayunman, hindi pa iyon katibayan. Ang tanging matalinong hakbang ay manatiling tahimik tapusin ang gabi. At hayaang isipin ni Adrian na ang pinakamalaking problema niya ay ang kahihiyang dinanas sa harap ng mga bisita. Bago umalis, nilapitan ni Adrian si Talia malapit sa pangunahing pinto. Wala na ang mapanuyang ngiti sa mukha niya. Hindi mo sinabi sa akin na ganito na kalaki ang kumpanya mo, sabi niya, na para bang may karapatan siyang malaman ang bawat pagbabago sa buhay nito. Tumingin si Talia sa kanya ng mahinahon. Hindi ka naman nagtanong. Napakaliit ng sagot ngunit hindi nakahanap si Adrian ng maayos na tugon. 7 taon niyang inisip na siya ang umalis sa isang babaeng hindi makakasabay sa kanya. Ngayon siya ang naiwan sa likod ng sariling ilusyon. Lumapit ang Rolls-Royce sa hagdan ng hotel habang naghihintay si Evander sa tabi ng pinto. Bago sumakay, saglit na tumingin si Talia pabalik sa maliwanag na gusali. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay sa pagkakita sa maputlang mukha ni Adrian. Ang mas malakas na damdamin ay kalinawan. Ang lalaking minsang nakapagpaliit sa mundo niya ay isa na lamang taong may takot, utang at desperasyong pilit tinatakpan ng karangyaan. Hindi na niya kailangang patunayan na nagbago siya. Ang mahalaga ngayon ay malaman kung gaano kalalim ang bitak sa likod ng Monteverde Development. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Evander ang talaan at tahimik na inilista ang mga napansin nila. 2 bangkero ang paulit-ulit na lumapit kay Adrian. Isang dating regulator ang umalis bago matapos ang programa. 3 negosyante ang tumangging makipag-usap sa bagong kasal tungkol sa proyekto. At higit sa lahat, si Arturo Mendoza ay malinaw na naghahanap ng posibleng bibili sa isang problemadong ari-arian. Tiningnan ni Talia mga tala at sinabi, bukas. Suriin natin ang petsa ng pagdating ng lahat ng utang nila. Walang hula. Katotohanan lang. Habang papalayo ang sasakyan sa hotel, nanatili si Adrian sa may pintuan at pinanood ang mga pulang ilaw nito hanggang mawala sa kanto. Sa tabi niya, tahimik si Camille, ngunit ang katahimikan nito ay hindi na mapayapa. Sa unang gabi ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, may mga tanong nang hindi niya kayang sagutin. Samantala sa likod ng madilim na salamin ng Rolls-Royce, hindi na iniisip ni Talia ang lumang kahihiyan. Ang kasal na dapat sana'y gawing sandata laban sa kanya ay nagbigay sa kanya ng unang malinaw na pahiwatig kung saan magsisimula ang tunay na laban.
Kinabukasan matapos ang kasal mas maaga kaysa karaniwan dumating si Talia sa punong tanggapan ng Benitez Meridian Group. Hindi niya dala ang anumang bakas ng emosyon mula sa nakaraang gabi. Sa mesa niya ay naghihintay ang ulat tungkol sa mga utang ng Monteverde Development, pati ang tala ng mga bangkong kasalukuyang may hawak sa mga obligasyon nito. Nang pumasok si Evander, agad niyang napansin na nakaayos na ang mga dokumento ayon sa petsa. Ibig sabihin, matagal nang nagsimula ang pagsusuri bago pa siya dumating. May 2 malaking utang na sabay na magtatapos sa loob ng 60 araw, sabi ni Evander habang inilalatag ang pinakabagong pagsusuri. Kung hindi sila makakuha ng bagong garantiya o sariwang kapital, mapipilitan silang magbenta ng ilang proyekto. Hindi agad sumagot si Talia. Sinundan niya ng daliri ang sunod-sunod na numero at napansin ang isang bagay na mas mapanganib. Ang ilang pautang ay nakasalalay sa inaasahang halaga ng mga gusaling hindi pa natatapos. Kaya anumang pagkaantala ay maaaring magpabagsak sa buong estruktura ng kanilang pananalapi. Hindi lahat ng bumabagsak na kumpanya ay masama ang pamamahala at alam iyon ni Talia. Minsan sapat ang isang maling panahon, isang bagyo o biglang pagkawala ng pangunahing kliyente upang mapinsala ang maayos na negosyo. Ngunit kakaiba ang Monteverde Development. Ang problema ay tila hindi lamang kakulangan sa pera. Maraming transaksyon ang paikot, maraming bayad ang lumalabas nang walang malinaw na paliwanag. At ang mga bagong kontrata ay ginagamit upang takpan ang kakulangan ng lumang proyekto. Para kay Talia iyon ang unang tunay na babala. Habang sinusuri nila ang mga dokumento, tumunog ang pribadong telepono ni Talia. Isang numero ang lumitaw na hindi niya na-save, ngunit kilalang kilala pa rin niya. 7 taon man ang lumipas, hindi niya nakalimutan ang ayos na mga numerong minsang madalas niyang hintaying lumitaw sa gabi. Hindi niya agad sinagot. Hinayaan niyang tumigil ang tawag. Makalipas ang kalahating minuto, muling tumunog. Tumingin si Evander sa kanya, ngunit hindi nagtanong. Sa ikatlong tawag, tsaka lamang pinindot ni Talia ang sagot. Talia, kailangan nating mag-usap, bungad ni Adrian. Wala nang mayabang na tono nitong ginamit sa kasal. Mas mababa ang boses niya ngayon, halos maingat. Tungkol saan, tanong ni Talia. Sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. Tungkol sa negosyo. Narinig kong interesado ang grupo mo sa ilang ari-arian sa sektor ng konstruksyon. Hindi sinabi ni Talia kung tama o mali ang narinig nito. Sa halip, sinabi niyang magpadala ito ng formal na kahilingan kung talagang usaping negosyo ang pakay niya. Hindi nagustuhan ni Adrian ang distansiyang narinig sa tinig niya. Hindi naman tayo estranghero, sabi nito. Hindi kailangan ng formalidad sa pagitan natin. Umangat ng bahagya ang kilay ni Talia. Sa personal na usapan, wala tayong kailangang pag-usapan. Sa negosyo, formalidad ang tamang paraan. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi rin niya binanggit ang ginawa nito sa kasal. Ang kawalan niya ng galit ang lalong nagpahirap kay Adrian. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang isang taong hindi na niya kayang guluhin sa pamamagitan ng alaala. Bago matapos ang tawag, nagbago ang paraan ng pagsasalita ni Adrian. Naging malambot, halos pamilyar. Sinabi niyang natuwa siya sa tagumpay ni Talia at naisip niyang marahil ay panahon ng kalimutan ang masamang bahagi ng nakaraan. Pareho tayong bata noon, dagdag niya. Marami akong pagkakamaling nagawa. Ngunit hindi yun tunog ng tunay na pagsisisi. Para kay Talia, mas kahawig iyon ng taong naghahanap ng tamang pinto bago tuluyang magsara ang gusali. Sinabi niyang ipadaan nito sa opisina ang anumang panukala sa katinapos ang tawag. Mas mabilis kaysa inaasahan ko, sabi ni Evander pagkababa ng telepono. Alam na niyang may posibilidad tayong bumili ng utang niya. Tumango si Talia. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang nagsabi rito. Limitado lamang ang mga taong nakakaalam, nakabilang ang Benitez Meridian sa mga posibleng mamimili. Kung nakarating iyon kay Adrian, maaaring may taong naglalabas ng impormasyon mula sa bangko o mula sa isa sa mga tagapayo. Hindi pa sapat upang maghinala sa sinuman. Kaya ipinagutos ni Talia na huwag baguhin ang normal nilang proseso. Samantala sa bagong bahay na inihanda para kina Adrian at Camille, hindi kasing saya ng mga larawan ng unang umaga ng mag-asawa. Maaga pa lamang ay nakaharap na si Adrian sa telepono, palipat-lipat ng silid habang kausap ang mga taong hindi niya ipinapakilala. Ilang beses narinig ni Camille ang mga salitang garantiya, palugit at panibagong pondo. Nang tanungin niya kung may problema ba sa kumpanya, ngumiti ang lalaki at sinabing karaniwang usapan lamang iyon. Ngunit mabilis itong umalis nang muling tumunog ang telepono. Hindi sanay si Camille sa lihim na usaping pinansyal.
Lumaki siya sa pamilyang mayaman ngunit mahigpit sa talaan ng pera kaya alam niyang ang taong walang problema ay hindi karaniwang nakikipag-usap sa bangko bago mag-almusal sa araw pagkatapos ng sariling kasal. Binuksan niya ang ilang mensaheng ipinadala ng kanyang ama tungkol sa mga dokumentong hinihingi ni Adrian para sa isang bagong proyekto. Noon niya unang napansin na kabilang sa hinihingi ang paggamit sa bahagi ng lupain ng pamilya bilang karagdagang garantiya. Nang gabing iyon, nakipagkita si Adrian kay Talia sa isang pribadong silid sa isang tahimik na restoran. Hindi niya dinala si Camille. Hindi rin dumating si Talia ng mag-isa. Nasa kabilang bahagi ng silid si Evander may dalang mga dokumentong legal at nakaupong sapat ang layo upang hindi makialam sa usapan. Nang makita siya ni Adrian, bahagyang kumunot ang noo nito. Kailangan ba talaga siyang narito, tanong niya. Oo, sagot ni Talia. Kung negosyo ang pag-uusapan natin, nararapat na narito ang legal advisor ko. Umupo si Adrian at agad na nagbago ng estratehiya. Sa halip na humingi ng tulong, nagsimula siyang magkwento tungkol sa paglago ng Monteverde Development sa dami ng proyekto at sa mga bagong lupang nais nilang bilhin. Ipinakita niya ang kumpanya na parang isang makapangyarihang sasakyang pansamantalang nangangailangan lamang ng gasolina. Hindi siya humingi ng pera ng direkta. Ang gusto niya ay makita kung gaano karami ang alam ni Talia at kung handa ba itong maging kasosyo bago tuluyang mawala ng pagpipilian ng kanyang kumpanya. Tahimik na nakinig si Talia hanggang matapos ang mahabang paliwanag. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa 2 utang na malapit nang magtapos. Saglit na natigil si Adrian. Hindi niya inaasahang alam nito ang eksaktong petsa. Normal na bahagi lang iyon ng negosyo, sagot niya. Nire-renew ang mga ganyang utang. Kung ganoon, bakit naghahanap ang bangko ng posibleng bibili, tanong ni Talia. Napatingin si Adrian kay Evander sa muling bumalik sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi ito pumunta upang makinig lamang. Nang maramdaman ni Adrian na hindi gumagana ang pagpapakitang matatag, ginamit niya ang nakaraan. Alam mo, kung hindi tayo naghiwalay, baka magkasama sana nating binuo ang lahat ng ito? Hindi gumalaw ang mukha ni Talia. Hindi natin binuo ng magkasama ang kumpanya mo, sagot niya. At hindi rin kasama sa usapan ngayon ang naging kasal natin. Napangiti si Adrian na para bang may alam siyang mas malalim. Matigas ka pa rin kapag nasasaktan. Ngunit ang salitang iyon ay hindi na tumama sa dati nitong lugar. Adrian, mahinahong sabi ni Talia, huwag mong pagkamalang galit ang malinaw na hangganan. Nawala ang ngiti sa mukha ng lalaki. Hindi siya sanay na may taong tinatanggihan ang paraan niya ng pagkontrol sa usapan. Muli niyang sinubukang ilagay si Talia sa dating papel. Sinabi niyang siguradong may malakas na investor o lalaking tumulong sa likod ng mabilis na paglaki ng Benitez Meridian. Sa pagkakataong iyon, si Evander ang bahagyang napangiti, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang kayang sagutin ni Talia ang pangiinsulto nang hindi niya kailangan. Maraming tao ang tumulong sa kumpanya, sabi ni Talia. Mga driver, accountant, manager, tekniko at mga taong nagtiwala noong maliit pa kami. Hindi ko ikinahihiya iyon. Pero kung ang ibig mong sabihin ay may lalaking gumawa ng trabaho para sa akin, mali ka. Itinulak niya pabalik sa gitna ng mesa ang panukalang dala ni Adrian. Kung gusto mong magsumite ng opisyal na alok, ipadala mo sa investment committee. Hindi ako gagawa ng kasunduan dahil lamang dati kitang asawa. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi agad umalis si Adrian. Nanatili siyang nakaupo habang pinapanood si Talia at Evander na lumabas sa silid. Masakit sa kanyang hindi lamang pagbabago ng kayamanan ng dating asawa, kundi ang katotohanang hindi na ito humihingi ng pahintulot mula sa kanyang tingin. Noon, kaya niyang baguhin ang desisyon ni Talia sa pamamagitan lamang ng isang malamig na salita. Ngayon, kahit ang pinakamalambot niyang tono ay walang epekto. Doon nagsimulang tumubo ang isang mas mapanganib na emosyon kaysa hiya, takot. Sa sasakyan pabalik ng opisina, binuksan ni Evander ang tala tungkol sa mga sinabi ni Adrian. Nagsisinungaling siya tungkol sa kalagayan ng utang, sabi niya. Pero hindi natin alam kung gaano kalaki ang bahagi ng panlilinlang at gaano kalaki ang simpleng desperasyon. Sumang-ayon si Talia. Ayaw niyang gumawa ng konklusyon mula sa ugali lamang. Maraming mayabang na negosyante ang may maayos na libro at maraming magalang ang may itinatagong pandaraya. Ang kailangan niya ay dokumento. Daloy ng pera at mga taong handang magsabi ng totoo. Kinabukasan, nagsimula ang mas malalim na pagsusuri sa 3 subcontractor na napansin nila. Ang unang kumpanya ay may opisina sa isang maliit na gusali ngunit halos walang empleyado. Ang ikalawa ay nakarehistro sa pangalan ng isang lalaking dating driver ng isang lokal na opisyal. Ang ikatlo naman ay may kakaibang pattern ng bayad.
Sa tuwing tumatanggap ito ng malaking halaga mula sa Monteverde Development, halos kalahati ay inililipat sa ibang kumpanya sa loob ng 2 araw. Hindi pa iyon iligal sa sarili nito, ngunit malinaw na kailangan ng paliwanag. Ipinatawag ni Talia ang pinuno ng internal audit at mahigpit na nagbigay ng utos. Walang lalapit sa empleyado ng Monteverde Development nang patago walang bibili ng impormasyon at walang kukuha ng dokumentong wala silang legal na karapatan makita. Kung may mali roon, lalabas din iyon sa tamang paraan, sabi niya. Ayokong manalo dahil mas marunong tayong lumabag sa patakaran. Napatingin si Evander sa kanya ng sandali. Ito ang dahilan kung bakit nananatili siyang tapat sa tabi niya kahit maraming kumpanyang handang magbayad ng mas malaki. Sa panig ni Adrian, mas mabilis na bumigat ang sitwasyon. Tumanggi ang isang bangko na palawigin ang pansamantalang pautang hanggat walang dagdag na garantiya. 2 supplier ang humingi ng mas maagang bayad matapos makarinig ng chismis tungkol sa utang. Sa pulong ng lupon, iginiit ni Adrian na walang seryosong problema at malapit nang pumasok ang kapital mula sa pamilya ni Camille. Hindi niya sinabi na hindi pa pumapayag ang mga Sarmiento. Para sa kanya, sapat nang ulitin ang isang plano upang maramdaman niyang totoo ito. Nang malaman ni Camille na ginamit ang pangalan ng pamilya niya sa pulong, nang walang pahintulot hinarap niya si Adrian. Sinabi mo bang maglalagay ang pamilya ko ng pera sa kumpanya, tanong niya? Pinilit nitong ngumiti. Hindi ko sinabi na tiyak. Sinabi ko lang na may posibilidad. Ngunit nakakita si Camille ng kopya ng presentasyong ginamit sa pulong. Malinaw na nakalagay roon na inaasahan ng malaking kapital mula sa Sarmiento Holdings. Hindi ito posibilidad, sagot niya. Ipinakita mo itong parang napagkasunduan na. Sa halip na humingi ng tawad, inakusahan ni Adrian si Camille na hindi marunong umunawa sa negosyo. Sinabi niyang normal ang magpakita ng kumpiyansa sa mga investor at hindi dapat magpanik dahil lamang sa pansamantalang problema. Ngunit habang tumataas ang boses niya, mas malinaw kay Camille na hindi negosyo ang ipinagtatanggol nito kundi sariling imahe. Naisip niya ang paraan ng pakikitungo nito kay Talia sa kasal. Noon ay nakala niyang simpleng yabang iyon. Ngayon, nagsisimula niyang makita ang pattern ng isang taong binabago ang katotohanan kapag hindi ito pabor sa kanya. Sa Benitez Meridian dumating ang unang mahalagang tugma. Isa sa mga kumpanyang tumatanggap ng pera mula sa subcontractor ay may direktor na dating personal na assistant ng isang kasosyo ni Adrian. Hindi sapat upang patunayang kontrolado niya ang kumpanya, ngunit kakaiba ang dami ng koneksiyon. Inilagay ni Evander ang bagong diagram sa mesa ni Talia. Maraming pangalan, kumpanya at petsa ang nagdudugtong sa isa't isa. Kung may sistema rito, mas matagal na itong umiiral kaysa sa kasalukuyang problema sa utang, sabi niya. Naramdaman ni Talia ang malamig na bigat ng hinala. Kung tama ang direksyon nila, maaaring ang problema ng Monteverde Development ay hindi lamang maling pamamahala kundi sinadyang paglipat ng pera sa mga kumpanyang konektado sa mga taong malapit kay Adrian. Ngunit masyado pang maaga upang magsabi ng ganoon. Pinahinto niya si Evander bago ito makapagbigay ng karagdagang interpretasyon. Ihiwalay natin ang alam sa iniisip nating, sabi niya. Ang alam natin ay may koneksiyon. Ang hindi pa natin alam ay kung bakit. Nang gabing iyon, nagpadala si Adrian ng mensahe kay Talia. Hindi na negosyo ang tono. Sinabi niyang nagkamali siya noon na marahil ay masyado siyang abala sa ambisyon upang makita ang tunay na halaga nito at nakakaiba pa rin ang pakiramdam niya kapag nakikita itong kasama si Evander. Binasa ni Talia ang mensahe ng isang beses lamang. Walang kirot na gaya noong 7 taon na ang nakalipas. Ang naramdaman niya ay pagod sa isang taong ginagamit pati pagsisisi bilang kasangkapan kapag hindi na gumagana ang yabang. Hindi niya sinagot ang personal na bahagi ng mensahe. Isang pangungusap lamang ang ipinadala niya. Kung may panukala ka tungkol sa kumpanya, ipadala mo sa opisina. Pagkatapos ay inilapag niya ang telepono at muling bumaling sa mga papeles. Sa kabilang silid, naroon si Evander na nakikipag-usap sa audit team. Nang makita niya si Talia, hindi niya tinanong kung sino ang nagpadala ng mensahe. Ang simpleng respeto sa katahimikan niya ay mas nakapagpagaan sa dibdib kaysa sa anumang matatamis na salita. Makalipas ang ilang oras, umalis ang karamihan sa mga empleyado. Nanatili sina Talia at Evander sa conference room habang pinagsasama ang mga bagong tala. Sa unang pagkakataon sa maghapon, nabawasan ang tensyon sa paligid nila. Inabot ni Evander ang isang tasa ng kape at sinabi, "Hindi mo kailangang patunayan sa akin na wala kang nararamdaman sa mga ginagawa niya.
Tumingin si Talia sa kanya. May nararamdaman ako, sagot niya. Pero hindi na iyon pagnanais na bumalik. Mas galit ako sa sarili kong dating paniniwala na kailangan kong tiisin ang lahat. Hindi agad sumagot si Evander. Alam niyang ang maling salita ay maaaring magmukhang awa at iyon ang huling bagay na kailangan ni Talia. Hindi mo kailangang ikahiya kung sino ka noon, sabi niya sa huli. Ang taong iyon ang nakaligtas. Para makarating ka rito, nanatiling tahimik si Talia. Sa simpleng pangungusap na iyon, may isang bahagi ng lumang sugat na tila nabigyan ng ibang pangalan. Hindi kahinaan ng babaeng minsang umiiyak ng palihim. Siya rin ang babaeng tumayo kinabukasan at nagpatuloy. Samantala mag-isa sa kanilang silid, nakaupo si Camille sa harap ng laptop habang muling binabasa ang mga dokumentong ipinadala ni Adrian sa kanyang ama. Isang pahina ang paulit-ulit niyang tinitingnan. Kapag pumirma ang pamilya niya, malaking bahagi ng lupang minana niya ang maaaring gamitin bilang garantiya sa utang ng Monteverde Development. Hindi yun ang kasunduang ipinaliwanag sa kanya bago ang kasal. Sa unang pagkakataon, naisip niyang maaaring hindi siya pinakasalan ni Adrian dahil sa pag-ibig lamang. Maaaring bahagi siya ng isang mas malaking plano. Kinabukasan dumating ang isang mensahe mula sa bangkong may hawak ng pinakamalaking utang ng Monteverde Development. Hinihiling nila ang isang kumpidensyal na pagpupulong sa Benitez Meridian upang talakayin ang posibleng pagbebenta ng obligasyon. Tiningnan ni Evander si Talia nang mabasa nila ang liham. Ito na ang unang konkretong hakbang patungo sa paghawak nila sa kapalaran ng kumpanya ni Adrian. Ngunit hindi ngumiti si Talia. Mas lalo lamang niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Kapag pumasok sila rito, hindi na ito simpleng usapin ng nakaraan. Isinara niya ang folder at tumingin sa diagram ng mga kumpanya sa dingding. Tanggapin natin ang pulong, sabi niya. Pero walang desisyon hanggat hindi natin naiintindihan kung saan talaga napunta ang pera. Tumango si Evander. Sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi alam ni Adrian na ang mga bangkong umaasa niyang makokontrol sa pamamagitan ng relasyon at pangalan ay nagsisimula ng humanap ng ibang taong mapagkakatiwalaan, at hindi rin niya alam na ang babaeng minsan niyang tinawag na walang ambisyon ang magiging taong pinakamalapit sa katotohanang pilit niyang itinatago. Lunes ng umaga sinalubong si Talia ng hindi pangkaraniwang katahimikan sa pangunahing palapag ng Benitez Meridian Group. Bago pa siya makapasok sa opisina, lumapit ang pinuno ng komunikasyon at ipinakita ang serye ng mga artikulong mabilis na kumakalat. Ipinaparatang ng mga hindi kilalang pinagmula na ginagamit daw ni Talia ang lihim na impormasyon mula sa mga bangko upang pabagsakin ang Monteverde Development at bilhin ang mga ari-arian nito sa murang halaga. Wala ni isang artikulo ang nagpakita ng malinaw na ebidensya. Hindi nagalit si Talia sa harap ng mga empleyado. Umupo siya sa conference room kasama sina Evander, ang pinuno ng legal team, at ang tagapangasiwa ng komunikasyon. Huwag tayong sumagot sa bawat paratang, sabi niya. Ilabas lamang natin ang mga prosesong maaari nating patunayan at huwag nating banggitin si Adrian. Alam niyang ang pinakamabilis na paraan upang magmukhang nagtatanggol ng lihim ay ang labis na pagsagot. Ang nais ng kalaban ay emosyon. Ang ibibigay niya ay dokumentadong katahimikan. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Adrian sa loob ng kanyang opisina habang binabasa ang parehong mga artikulo. Hindi siya direktang lumitaw bilang pinagmulan, ngunit siya ang nagbigay ng mga pahiwatig sa dalawang taong sanay magpakalat ng kwento ng walang sapat na pangalan. Para sa kanya, hindi iyon pag-atake kundi pagdepensa. Kailangan niyang gawing kahina-hinala si Talia bago pa man siya makalapit sa mga bangko. Kung magduda ang merkado sa integridad nito, maaaring umatras ang mga taong gustong makipagkasundo sa Benitez Meridian. Ngunit may mas malalim na dahilan sa likod ng galit ni Adrian. Mula noong gabing napahiya siya sa sariling kasal, hindi na niya kayang isipin si Talia bilang dating asawang maaari niyang maliiting. Ang bawat larawan nito sa balita ay parang patunay na mali ang dating paghusga niya. Sa halip na tanggapin iyon, pinili niyang paniwala ang may daya sa likod ng tagumpay ng babae. Mas madaling tawaging mandaraya ang taong nalampasan ka kaysa amining ikaw ang tumigil habang siya ay patuloy na umakyat. Kinagabihan, nakatanggap ang security team ng alerto tungkol sa isang empleyadong paulit-ulit na gumagamit ng access card sa mga silid na hindi sakop ng kanyang tungkulin. Ang pangalan nito ay Noel Dizon, isang junior analyst na 3 buwan pa lamang sa kumpanya. Hindi agad ipinahuli ni Talia ang lalaki. Inutusan niyang suriin muna ang opisyal na tala ng pagpasok at ang mga dokumentong binuksan nito. Ayaw niyang sirain ang buhay ng isang empleyado dahil lamang sa hinala. Ngunit hindi rin niya maaaring baliwalain
ang posibilidad na may taong kumikilos mula sa loob. Lumabas sa pagsusuri na 3 beses tinangkang buksan ni Noel ang folder tungkol sa Monteverde Development kahit hindi siya kabilang sa audit team. Mas nakababahala gumamit siya ng lumang pahintulot na hindi pa nababawi matapos ang isang pansamantalang assignment. Agad na pinasara ni Evander ang access nang hindi gumagawa ng ingay. Kung may nag-uutos sa kanya, mas mahalagang malaman natin kung sino kaysa takutin siya agad, sabi niya. Sumang-ayon si Talia. Ngunit malinaw sa kanyang muka na mas komplikado na ang laban. Kinabukasan, ipinatawag si Noel sa isang tahimik na silid na may kasamang kinatawan mula sa Human Resources at Legal Team. Sa simula, itinanggi niyang may masamang layunin siya. Sinabi niyang nagkamali lamang ng folder at naghahanap ng lumang datos. Ngunit nang ipakita ni Evander ang eksaktong oras ng 3 pagtatangka nagsimulang manginig ang mga daliri nito. Hindi siya pinagbantaan ni Thalia. Sa halip, tinanong niya kung may taong nag-alok sa kanya ng pera o gumamit ng problema sa kanyang pamilya upang pilitin siya. Doon bumigay ang pagtatanggol ni Noel. Inamin niyang may lalaking nagpakilalang consultant at nangakong babayaran ng utang ng kanyang ina kapalit ng ilang kopya ng mga dokumento. Hindi niya alam ang tunay na pangalan nito. 2 file pa lamang ang naipadala niya at pareho iyong mga pampublikong ulat na madaling makuha sa ibang paraan. Ngunit nitong nakaraang gabi, inutusan siyang kunin ang panloob na pagsusuri sa mga utang ng Monteverde Development. Hindi niya pa nagagawa iyon nang maharang ng system ang kanyang access. Hindi natuwa si Talia ngunit nakita niya sa mukha ni Noel ang takot ng taong nakagawa ng maling desisyon, hindi ang kumpiyansa ng isang profesional na espiya. Hindi ibig sabihin na walang pananagutan, sabi niya. Pero tutulungan ka naming makipagtulungan sa investigasyon kung sasabihin mo ang buong katotohanan. Tumango si Noel habang nangingilid ang luha. Ibinigay niya ang mga numero oras ng tawag at lokasyon kung saan 2 beses niyang nakatagpo ang consultant. Mula roon, nagsimulang gumalaw ang legal team. Sa halip na maglabas ng balita tungkol sa pagtatangkang pagnanakaw, pinili ni Talia na panatilihing limitado ang impormasyon. Alam niyang kapag agad nilang ibinunyag ang lahat, mawawala ang pagkakataong matukoy kung sino ang nag-uutos sa likod. Gayunman, pinahigpit niya ang akses sa sensitibong dokumento at ipinatawag ang mga pinuno ng bawat departamento upang ipaliwanag ang bagong protocol. Hindi tayo magtatayo ng kumpanyang takot sa sariling tao, sabi niya. Proteksyon ito sa kanila at sa trabaho nila, hindi dahilan para tratuhin silang lahat na suspek. Samantala, lalong umiinit ang ulo ni Adrian dahil hindi nagkaroon ng inaasahang epekto ang mga artikulo. Naglabas ang Benitez Meridian ng maikling pahayag tungkol sa proseso ng pagsusuri ng mga investment at tumangging makipagsagutan. Mas masahol para sa kanya ipinagpatuloy ng bangko ang pakikipag-usap kay Talia. Tumawag siya sa isang contractor na matagal nang gumagawa ng mga sensitibong trabaho para sa mga taong ayaw niyang direktang makita sa dokumento. Kailangan kong matakot silang lumapit, sabi niya. Walang dapat masaktan ng malubha. Gusto ko lang ng mensahe. Hindi sinabi ng kontraktor kung paano niya gagawin iyon. Iyon ang uri ng kalabuan na dati nang gustong gamitin ni Adrian upang mapanatili ang distansiya sa maruming gawain. Ngunit sa pagkakataong ito, mas desperado siya kaysa maingat. Hindi niya tinanong kung sino ang kikilos, anong lugar ang pipiliin o gaano kalaki ang panganib. Sa sarili niyang isip, sapat na ang sabihing walang dapat masaktan upang malinis ang konsyensya. Hindi niya naisip na ang taong nagbabayad para sa takot ay bihirang makontrol ang anyo ng takot na binili niya. 2 gabi matapos ang pag-amin ni Noel, tumunog ang emergency line habang nasa opisina pa si Talia. May sunog sa isa sa pinakamalaking bodega ng Benitez Meridian sa timog na bahagi ng lungsod. Hindi nag-atubili si Talia. Habang papunta sa lugar kasama si Evander, tumawag siya sa operasyon, bumbero, ospital at security team. Ang unang tanong niya ay hindi tungkol sa halaga ng kargamento. Ilang tao ang nasa loob, tanong niya. Nang sabihing may isang maintenance worker na hindi pa nakikita, tumigas ang kanyang mukha. Pagdating nila, makapal na usok ang bumabalot sa gilid ng bodega at nagliliwanag ang apoy sa isang bahagi ng loading area. Nakalabas na ang karamihan sa mga manggagawa, ngunit may sugat ang supervisor na nakaupo sa gilid ng kalsada habang ginagamot ng medic. Sinubukan nitong tumayo nang makita si Talia. Ma'am, may tao pa sa silid ng generator. Agad siyang pinaupo ni Talia. Huwag kang gagalaw. Ang mga bumbero ang papasok. Ang trabaho mo ngayon ay manatiling buhay at sabihin kung sino pa ang nawawala. Hindi pumasok si Talia sa nasusunog na gusali.
Alam niyang ang pagiging pinuno ay hindi nangangahulugang gumawa ng mapangarib na kilos para lamang magmukhang matapang. Sa halip pumuwesto siya sa command area at tinulungan ng operations team na tukuyin ang mga silid mga kemikal na nasa bodega at lokasyon ng mga emergency valve. Si Evander naman ay nakipag-ugnayan sa pulisya at pinigilan ang sinumang empleyado na bumalik sa gusali. Sa loob ng 11 minuto, nailabas ng mga bumbero ang nawawalang maintenance worker. Buhay ang lalaki ngunit nasugatan ng balikat at nalanghap ang maraming usok. Sumunod si Talia sa ambulansiya hanggang sa maisakay ito at tiniyak na sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastusin ng mga nasugatan. Saka lamang siya bumalik sa harap ng bodega. Doon niya nakita ang kakaibang anyo ng sunog. Ang pangunahing apoy ay nagsimula malayo sa pinaka-importanting electrical panel sa lugar na halos walang dahilan upang magkaroon ng biglang ignition. Hindi siya eksperto sa arson, kaya hindi siya nagbigay ng konklusyon. Ngunit tinandaan niya ang detalye. Makalipas ang 1 oras lumapit ang pinuno ng seguridad at sinabi na may nawawalang bahagi sa surveillance footage. 12 minuto bago unang makita ang usok, biglang nawala ng signal ang 2 kamera na nakaharap sa loading bay. Ang ibang kamera ay patuloy na gumana. Mas mahalaga, may record ng isang service van na pumasok gamit ang pansamantalang permit na tila lehitimo nang suriin ang permit number. Lumabas na kinopya ito mula sa dating maintenance request na natapos na 2 buwan ang nakalipas. Tumingin si Evander kay Talia. Pareho nilang alam na mas mahirap nang ituring ang pangyayari bilang simpleng aksidente. Gayunman, pinigilan ni Talia ang security team na magsabi sa media ng anumang hinala. Wala pa tayong resulta ng investigasyon, sabi niya. Huwag nating gawin ang parehong bagay na ginagawa sa atin. Katotohanan muna bago paratang. Habang nagsasalita siya, may bahagi sa kanyang isip na bumalik sa mga artikulong lumabas ilang araw lamang bago ang sunog. Hindi sapat ang pagkakasunod ng oras upang maging ebidensiya, pero hindi rin niya iyon maaaring kalimutan. Sa madaling araw, nakaupo si Talia at Evander sa pansamantalang opisina malapit sa bodega. May amoy pa ng usok sa kanilang damit. Nakatanggap sila ng balita mula sa ospital na ligtas na ang 2 nasugatan at hindi kritikal ang kalagayan. Doon lamang huminga ng mas malalim si Talia. Napansin ni Evander na nanginginig ng kaunti ang kamay niya habang hawak ang tasa ng tubig. Maaari kang matakot, sabi niya. Hindi mababawasan ang kakayahan mo dahil doon. Matagal bago sumagot si Talia. Hindi ako natatakot para sa sarili ko, sabi niya. Natatakot ako na may taong mapahamak dahil pinili kong ituloy ang investigasyon. Inilapag niya ang tasa at tumingin sa madilim na bodega sa labas. Sa maraming taon niyang pamumuno, natutunan niyang tanggapin ang panganib sa pera at reputasyon. Ibang bigat kapag katawan ng empleyado ang naging kapalit. Sa sandaling iyon, ang nakita ni Evander, hindi ang tagapangulong laging kontrolado, kundi ang babaeng personal na dinadala ang responsibilidad sa bawat taong nagtatrabaho para sa kanya. Hindi ikaw ang pumili na sunugin ang lugar, sagot ni Evander. Kung may taong gumawa nito para pigilan ka na sa kanyang pananagutan, ang tungkulin natin ay protektahan ang mga tao at siguraduhin hindi niya magagawa ulit. Hindi niya sinabi kay Talia na hindi ito kasalanan niya dahil alam niyang mas kailangan ito ang malinaw na direksyon kaysa simpleng pag-alo. Tumango si Talia at nagsimulang maglista ng mga kailangang gawin bago sumikat ang araw. Ang pagkilos ang paraan niyang muling ibalik ang balanse. Pagsapit ng umaga, natuklasan ng forensic team na may bakas ng accelerant malapit sa bahagi kung saan nagsimula ang apoy. Hindi pa kumpleto ang laboratory report, ngunit sapat iyon upang ituring ang lugar bilang posibleng crime scene. Kasabay nito natukoy ng security team ang service van mula sa isang malabong kuha ng kamera sa labas ng katabing gusali. Ang sasakyan ay nakarehistro sa isang maliit na kontraktor na nagngangalang Northline Technical Services. Nang makita ni Evander ang pangalan, agad niyang binuksan ang dati nilang diagram. Lumabas na ang Northline Technical Services ay minsang nakatanggap ng trabaho mula sa isa sa mga subcontractor ng Monteverde Development. Hindi yun direktang patunay na may kinalaman si Adrian. Maraming kontraktor ang nagtatrabaho sa maraming kumpanya. Ngunit ang ugnayan ay sapat upang palalimin ang pagsusuri. Inutusan ni Talia ang legal team na kunin lamang ang mga record na maaaring makuha sa tamang paraan at makipag-ugnayan sa mga otoridad tungkol sa service van. Ayaw niyang ang galit o personal na kasaysayan ang humawak sa direksyon ng investigasyon. Hindi nagtagal nakarating kay Adrian ang balitang may natukoy na service van. Biglang nawala ang dugo sa kanyang mukha nang banggitin ng contractor sa telepono ang pangalan ng Northline. Sinabi kong takutin lang sila, singhal niya.
Hindi ko sinabi na magsimula kayo ng sunog. Ang sagot sa kabilang linya ay malamig. Walang namatay at ayon sa lalaki, iyon lamang ang mahalaga. Doon unang naunawaan ni Adrian na ang utos na ibinigay niya ay lumampas na sa kontrol niyang inaakalang hawak niya. Sa halip na lumapit sa pulisya, pinili ni Adrian na itago ang pagkakasangkot niya. Iyon ang desisyong lalong nagpalalim sa hukay na siya rin ang gumawa. Inutusan niya ang contractor na burahin ang anumang mensahe at huwag na siyang tawagan gamit ang dati nilang numero. Pagkatapos ilang minuto siyang nakatayo sa harap ng bintana ng opisina, pilit kinukumbinsi ang sarili na wala siyang direktang ginawa, ngunit sa kaibuturan niya. Alam niyang ang apoy ay sumiklab dahil gusto niyang matakot si Talia. Samantala, nagpa siya si Talia na personal na dalawin ang mga nasugatan sa ospital. Hindi siya nagdala ng media o photographer. Kinausap niya ang pamilya ng maintenance worker at tiniyak na patuloy silang sasahod habang nagpapagaling ito. Nang humingi ng paumanhin ng supervisor dahil hindi nito agad napansin ang kahina-hinalang van, pinigilan siya ni Talia. Hindi mo trabaho hulaan ang intensyon ng bawat taong may permit, sabi niya. Ang mahalaga ay nakalabas ang mga tao. Aayusin natin ang sistema pagkatapos nito. Paglabas ng ospital, sabay na naglakad sina Thalia at Evander patungo sa sasakyan. Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon matapos ang sunog ay wala silang taong kailangang utusan o tanungin. Noong kasal ko kay Adrian, biglang sabi ni Thalia, lagi kong iniisip na kapag naging mas maingat ako, mas mabait, mas tahimik, baka tumigil siyang maliitin ako. Hindi sumagot agad si Evander. Hinayaan niyang tapusin ito ang sariling isip nang walang pagsingit. Kapag may mali una kong hinahanap kung ano ang ginawa kong dahilan, patuloy ni Thalia. Kahit ngayon ang masaktan ng mga tao sa bodega, ganoon agad ang unang pumasok sa isip ko. Huminto siya bago sumakay sa sasakyan. Ayokong dali ng ganoong paraan ng pag-iisip habang buhay. Tiningnan siya ni Evander ng tuwid. Kung ganoon, huwag mong hayaan ang taong nagturo sa iyo niya na magdesisyon kung paano ka kikilos ngayon. Simple ang sagot, ngunit matagal iyong nanatili sa isip ni Thalia. Kinagabihan, bumalik sila sa opisina upang repasuhin ang bagong ebidensiya. May nakuha ang mga otoridad na bahagi ng plate number ng van at tumugma iyon sa sasakyang pag-aari ng Northline Technical Services. Mayroon ding tala na ang isa sa mga tagapamahala ng Northline ay dating personal na bodyguard ng negosyanteng malapit kay Adrian. Muli, hindi iyon sapat para direktang idiin ng lalaki, ngunit unti-unting lumiliit ang pagitan ng magkakahiwalay na piraso sa bawat bagong koneksiyon. Mas nagiging mapanganib ang larawang nabubuo. Ipinatawag ni Thalia ang pinakamaliit na grupo ng pinagkakatiwalaang opisyal at naglatag ng 3 utos. Una, dagdagan ang seguridad sa lahat ng bodega nang hindi ginagawang parang kulungan ang mga lugar. Ikalawa, ilipat ang sensitibong datos sa hiwalay na access system at suriin ang lahat ng lumang pahintulot. Ikatlo, walang sino man ang haharap o susunod sa mga pinaghihinalaang tao nang walang autoridad. Hindi tayo magpapadala sa takot, sabi niya. Pero hindi rin tayo magiging pabaya dahil gusto nating magmukhang matapang. Pagkatapos ng pulong na iwan si Evander sa conference room habang inaayos ang mga folder, lumapit si Thalia sa bintana at pinagmasdan ang lungsod. Kung umatras ako ngayon, maaaring tumigil sila, sabi niya, o matutunan nilang gumagana ang pananakot, sagot ni Evander. Alam niyang hindi nito hinihingi ang pahintulot niya. Pinag-iisipan lamang ni Thalia ang bigat ng bawat posibleng desisyon. Makalipas ang ilang segundo, humarap siya at isinara ang folder tungkol sa Northline. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Magpapatuloy tayo, sabi ni Thalia. Pero mula ngayon ang kaligtasan ng mga taong unang kondisyon ng bawat hakbang. Tumango si Evander at hindi na nagdagdag ng salita. Sa gabing iyon, mas malinaw kaysa dati na ang laban ay hindi na tungkol sa isang dating asawang gustong ipahiya siya. May taong handang gumamit ng takot upang protektahan ang lihim na nasa likod ng Monteverde Development. At habang lumalalim ang kanilang paghahanap, mas nagiging mahalaga ang isang tanong na wala pa silang sagot. Gaano katagal nang nagsimula ang lahat ng ito? Maagang dumating si Thalia sa opisina kinabukasan, ngunit bago pa niya mabuksan ang unang ulat, ay may dumating na sobre mula sa legal archive. Ipinadala iyon ni Evander matapos matagpuan ng audit team ang ilang lumang dokumentong may kaugnayan sa Monteverde Development. Sa unang pahina ay nakita niya ang sarili niyang pirma sa isang garantiya para sa isang maliit na supplier. Hindi niya maalala ang dokumento. Mas nakakabahala, ang petsa ay tumutugma sa panahong halos araw-araw siyang nasa bodega ng dating kumpanya
at bihirang humawak ng papeles ni Adrian. Hindi agad sinabi ni Talia na peke ang pirma. Alam niyang ang alaala ay maaaring magkamali at ayaw niyang gawing ebidensiya ang pakiramdam lamang. Inutusan niyang kunin ang lahat ng dokumentong may kaparehong pirma mula sa parehong panahon. Nang dumating si Evander, inilatag nila ang mga pahina sa mahabang mesa. May 4 na kasunduan, 2 garantiya at 1 pahintulot sa paglipat ng bayad. Lahat ay may pangalan ni Talia. Lahat ay ginawa sa loob ng huling 18 buwan ng kanilang pagsasama. Naalala mo bang pumirma sa alinman dito? Tanong ni Evander. Matagal na tinitigan ni Talia ang mga pahina bago umiling. May mga dokumentong pinapapirma niya noon na hindi ko binabasa ng buo. Sinasabi niyang para sa bahay o sa insurance. Hindi niya ipinagtanggol ang dating sarili. Alam niyang naging pabaya siya dahil nagtitiwala siya sa asawa. Ngunit habang binabasa ang mga halaga, malinaw na hindi simpleng papeles sa bahay ang mga iyon. Ang ilan ay may kinalaman sa milyon-milyong obligasyon. Sa isang lumang tala, lumitaw na ang isa sa mga garantiyang iyon ay ginamit upang makakuha ng panandaliang pautang para sa kumpanyang pag-aari ng kaibigan ni Adrian. Makalipas ang 3 buwan na wala ang kumpanyang iyon at nailipat ang utang sa ibang entity. Hindi tuwirang nakapangalan kay Talia ang huling obligasyon, ngunit sapat ang kanyang pirma upang magmukhang may kaalaman siya sa unang transaksisyon. Kung may investigasyon noon, sabi ni Evander, maaaring ikaw ang isa sa unang tatanungin. Naramdaman ni Talia ang malamig na bigat sa dibdib. Biglang bumalik ang huling buwan ng kanilang pagsasama. Naalala niya kung gaano kadalas umuwi si Adrian ng madaling araw, kung paano nito pinipilit siyang pumirma agad dahil may hinihintay daw na messenger, at kung bakit bigla nitong gustong matapos ang diborsyo nang walang pagtatalo. Noon inakala niyang sawa lamang ito sa kanya. Ngayon may bagong posibilidad. Baka hindi lamang siya inalis sa buhay ni Adrian. Baka inilayo rin siya bago pa niya makita ang isang bagay na mas mapanganib. Hindi pinayagan ni Talia ang sarili na gumawa ng konklusyon. Inutusan niya si Evander na ipasuri sa Independent Forensic Examiner ang mga pirma at tinta sa mga orihinal na dokumento kung makukuha ang mga iyon sa legal na paraan. Kung akin talaga ang ilan, gusto kong malaman, sabi niya. Kung hindi akin, gusto ko ring mapatunayan. Walang silbi ang galit kung mali ang pinanggagalingan. Tumango si Evander. Ang katahimikan ni Talia ay hindi kawalan ng emosyon. Para sa kanya, iyon ang paraan upang hindi hayaang kontrolin ng nakaraan ang susunod na hakbang. Bago matapos ang araw, tumawag ang receptionist tungkol sa isang matandang lalaking ayaw magbigay ng buong dahilan ng pagbisita. Ang pangalan niya ay Ernesto Salcedo, dating senior accountant ng Monteverde Development. Nang marinig ni Talia ang pangalan, agad niyang naalala ang isang tahimik na lalaki na minsang bumabati sa kanya sa lumang opisina ni Adrian. Hindi sila naging malapit. Ngunit naaalala niyang ito ang isa sa kakaunting taong laging magalang kahit simpleng damit lamang ang suot niya noon. Pinapasok niya ito kasama si Evander at isang abogado. Mukhang mas matanda si Ernesto kaysa sa naalala ni Talia. Nanginginig ang kamay nito habang inilalapag ang isang lumang flash drive at isang makapal na sobre. Matagal ko nang gustong magsalita, sabi niya, pero natakot ako. Hindi agad tinanong ni Talia kung tungkol saan. Binigyan muna niya ito ng tubig at tiniyak na maaari itong umalis anumang oras kung hindi komportable, nang makabawi ng lakas. Sinabi ni Ernesto na hawak niya ang ilang kopya ng ledger at email na ginawa bago siya piliting magbitiw 7 taon na ang nakalipas. Ayon kay Ernesto, nagsimula ang problema nang utusan siyang ilipat ang ilang bayad sa mga kumpanyang hindi niya kilala. Sa papel ang mga iyon ay consultancy at procurement fees. Ngunit kapag humihingi siya ng supporting documents, laging kulang o paulit-ulit ang mga invoice. Nang magtanong siya kay Adrian, sinabihan siyang huwag maging mahirap kausap. Makalipas ang ilang buwan, nakita niyang ginamit ang pangalan ni Talia sa ilang garantiya. Doon siya nagsimulang magtago ng kopya dahil natakot siyang may taong gagawing dahilan kapag bumagsak ang sistema. Hindi agad naniwala si Talia sa lahat ng sinabi ni Ernesto. Mahalaga ang testimonya, ngunit kailangan pa ring suriin ang motibo at katumpakan. Tinanong ni Evander kung bakit ngayon lamang ito lumitaw. Umirap si Ernesto sa sarili, tila nahihiya. Sinabi niya matapos umalis sa Monteverde Development, nagtrabaho siya sa maliit na accounting firm at piniling lumayo sa gulo. Ngunit nang makita niya sa balita ang sunog sa bodega at ang mga paratang laban kay Talia, naunawaan niyang ang katahimikan niya ay maaari nang maglagay ng iba sa panganib.
Inilabas ni Ernesto ang isang lumang email chain. Sa isa sa mga mensahe may direktang utos mula sa account ni Adrian na iproseso ang isang garantiya gamit ang dokumentong naayos na para kay Thalia. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Ngunit sa sumunod na email sinabi ng isang assistant na huwag nang ipakita sa kanya ang revised page dahil nakapirma na sa original. Napahigpit ang panga ni Thalia. Hindi pa iyon sapat upang patunayan ang forgery. Ngunit malinaw na may sinadyang pag-iwas sa kanyang kaalaman. Mas mabigat ang sumunod na dokumento. Isang draft memorandum iyon na may pangalan ni Thalia bilang posibleng authorized signatory sa ilang transaksiyon kung sakaling kailanganin ng Monteverde Development ang dagdag na garantiya. Hindi niya kailanman tinanggap ang posisyong iyon. Sa gilid ng pahina may sulat kamay na hindi patiyak kung kanino ngunit malinaw ang mensahe. Kung may problema siya ang madaling ipakitang pumirma. Sa unang pagkakataon sa buong pulong namutla si Thalia. Hindi dahil sa takot sa kaso kundi dahil sa bigat ng sinadyang pagtataksil. Naalala niya ang araw na ibinigay ni Adrian ang papeles ng diborsyo. Napakabilis ng lahat. May nakahandang abogado, nakahandang settlement at paulit-ulit nitong sinasabing mas mabuti para sa dalawa kung wala ng mahabang proseso. Noon inakala ni Thalia na gusto lamang nitong makalaya. Ngayon nakita niya ang ibang anyo ng pagmamadali. Kung wala na siyang legal na ugnayan sa kanya. Mas madaling kontrolin ni Adrian ang mga dokumentong naiwan at mas mahirap para kay Thalia na malaman kung ano ang ginamit sa kanyang pangalan. May kopya ka ba ng lahat ng original, tanong ni Evander kay Ernesto? Umiling ang matanda. Ang karamihan ay nasa corporate archive at maaaring nailipat na o nawala. Ngunit mayroon siyang backup ng ilang accounting entries at isang listahan ng mga taong dating may access sa files. Kabilang doon ang assistant na nabanggit sa email chain. Nakatira na raw ito ngayon sa ibang lungsod at matagal nang umalis sa industriya. Inutusan ni Thalia ang legal team na hanapin ito sa tamang paraan at huwag takutin o pilitin. Pagkatapos umalis ni Ernesto, nanatiling tahimik si Thalia sa conference room. Tinitigan niya ang sariling pangalan sa lumang memorandum hanggang maging parang pangalan iyon ng ibang tao. Kung lumabas ito sa publiko, pwedeng itanong kung bakit ako pumirma nang hindi nagbabasa, sabi niya, at tama lang na itanong nila. Hindi agad sumagot si Evander. Alam niyang may reputasyon si Thalia na itinayo sa pagiging maingat at responsable. Ang pag-amin na minsan siyang nagpabaya sa dokumento ay maaaring gamitin ng mga kalaban laban sa kanya. May pagkakaiba ang pagiging pabaya sa pagiging kasabwat, sabi ni Evander. Pero kailangan nating ihanda ang buong timeline. Tumango si Thalia. Ayaw niyang itago ang bahagi ng katotohanang hindi maganda sa kanya. Kung may dokumentong tunay niyang pinirmahan, nang hindi binasa, aaminin niya iyon. Kung may peke, ipapakita niya ang ebidensiya. Hindi niya gagamitin ang kasalukuyang kapangyarihan upang burahin ang dating pagkakamali para sa kanya. Mas mapanganib ang leader na kayang magsinungaling upang protektahan ang imahe kaysa leader na handang umamin sa kahinaan. Samantala sa bahay ng mga Sarmiento, dumating si Camille na walang kasama si Adrian. Inanyayahan siya ng ama upang pag-usapan ang mga dokumentong hinihingi ng asawa. Sa loob ng pribadong silid, inilatag ng matandang Sarmiento ang mga papeles at tinanong kung alam ba niyang halos 1/4 ng lupang nakapangalan sa kanya ang maaaring maging collateral. Umiling si Camille. Ang sinabi sa kanya ni Adrian ay pansamantalang suporta lamang iyon para sa bagong proyekto. Wala itong binanggit na maaari nilang mawala ang lupain kung hindi mabayaran ng utang. Mas lalong lumalim ang pag-aalala nang ipakita ng ama ang isang sulat mula sa Monteverde Development na ginawa 2 linggo bago ang kasal. Nakasaad doon na ang pagsasama ng dalawang pamilya ay inaasahang magbibigay ng mas matibay na financial backing sa kumpanya. Hindi pa man sila kasal, ginagamit na ni Adrian ang nalalapit na seremonya bilang argumento sa mga bangko. Hindi kailangang sabihin ng ama ni Camille ang malinaw na tanong. Kusang nabuo iyon sa isip niya. Pinakasalan ba siya dahil minahal siya o dahil kailangan ng kumpanya ang apelyido at lupa ng pamilya niya? Nang umuwi si Camille, hinarap niya si Adrian sa study. Hindi niya agad ipinakita ang dokumento. Tinanong niya muna kung kailan nito unang nalaman na kailangan ng kumpanya ng bagong garantiya. Sumagot si Adrian na kamakailan lamang. Doon inilabas ni Camille ang sulat na may petsang 2 linggo bago ang kasal. Sandaling natigilan ng lalaki, saka sinabi na normal lamang iyon sa pagpaplano. Hindi kita ginamit, mariin niyang sabi. Lahat ng ginagawa ko ay para sa magiging kinabukasan natin.
Hindi mo man lang sinabi sa akin na ang lupa ko ang magiging kinabukasan ng kumpanya mo, sagot ni Camille. Hindi siya sumigaw. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot dahil wala ng romantikong ilusyon sa kanyang mukha. Sinubukan ni Adrian na hawakan ang kamay niya ngunit umatras siya. Sa gabing iyon, unang naramdaman ni Adrian na may pangalawang babae ring nagsisimulang makita ang pattern na matagal niyang itinatago. Hindi niya kayang kontrolin si Thalia. Ngayon, baka mawala rin sa kontrol niya si Camille. Kinabukasan nakatanggap ang legal team ni Thalia ng paunang resulta mula sa forensic examiner. Dalawa sa mga lumang pirma ay malamang na tunay ngunit ang tatlo ay may malinaw na pagkakaiba sa stroke at pressure. Hindi pa final ang ulat ngunit sapat upang ipagpatuloy ang pagsusuri sa originals. Ang mas nakakagulat, isa sa mga tunay na pirma ay nasa pahinang napalitan sa huling version ng kontrata. Ibig sabihin, maaaring pumirma si Thalia sa isang dokumento at ginamit ang pirma sa binagong terms na hindi niya nakita. Nang mabasa niya iyon, hindi galit ang unang naramdaman ni Thalia kundi lungkot. Hindi dahil mahal pa niya si Adrian kundi dahil minsan niyang ibinigay sa taong iyon ang uri ng tiwalang hindi niya ibinibigay kahit kanino ngayon. May bahagi sa kanya na matagal nang gustong paniwalaan na bagaman malupit at mayabang ito, hindi nito kailanman binalak na gamitin siya bilang panangga. Ang mga dokumento sa mesa ay unti-unting sumisira sa huling piraso ng ilusyon na iyon. Sa hapon dumating ang impormasyon na natagpuan na ang dating assistant na tinukoy ni Ernesto. Ang pangalan niya ay Liza Maranan. Pumayag itong makipag-usap sa abogado sa kondisyon na walang media at walang pangalan muna sa pampublikong tala. Ayon sa paunang pahayag, naaalala niyang ilang beses siyang inutusan ni Adrian na palitan ang huling pahina ng dokumento matapos makuha ang pirma ni Thalia sa signature page. Hindi niya alam ang buong layunin noon. Ngunit malinaw na sinabi sa kanya na huwag ipaalam kay Thalia ang pagbabago. Hindi pa rin iyon sapat para sa kaso kung walang supporting records, kaya hiniling ni Evander na hanapin ang email archive at printer logs na maaaring magpatunay sa sinabi ni Liza. Nag-alok din sila ng independent counsel upang matiyak na hindi nito nararamdamang kontrolado ng Benitez Meridian ang testimonya. Sumasang-ayon si Thalia sa bawat hakbang. Gusto niyang kapag dumating ang oras na ilabas ang katotohanan, walang makatwirang magsasabing pinilit niya ang mga saksi o binuo ang kwento upang wasakin ang dating asawa. Dumating ang pinakamahirap na usapan nang ipakita ni Evander ang legal risk assessment. Kung isusumite nila ang lahat sa regulator at mga autoridad, maaaring pansamantalang isama ang pangalan ni Thalia sa mas malawak na investigasyon dahil may tunay siyang pirma sa ilang dokumento. Maaaring bumagsak ang stock confidence ng ilang partner, maantala ang acquisition plans at gamitin ng media ang lumang kasal bilang sensasyon. May option tayong maghintay hanggang mas kumpleto ang ebidensiya. Sabi ni Evander, hindi iyon pagtatago ngunit mas ligtas para sa kumpanya. Matagal na nanatiling tahimik si Thalia. Sa labas ng salamin nakikita niya ang mga empleyadong abala sa normal na trabaho. Karamihan ay walang ideya sa bigat ng desisyong ginagawa niya. Kung maghintay siya mapoprotektahan ang reputasyon ng grupo. Ngunit kung may patuloy na pandaraya sa Monteverde Development bawat araw na lumilipas, ay maaaring magdagdag ng biktima? Naalala niya ang nasugatang maintenance worker sa bodega at ang takot sa mukha ni Noel. Hindi na ito personal na kwento tungkol sa dating asawa. Isumite natin, sabi niya sa wakas. Lahat ng mayroon tayo kasama ang mga dokumentong may tunay kong pirma. Tumingin si Evander sa kanya ng matagal. Sigurado ka, hindi nagalit si Thalia sa tanong. Alam niyang tungkulin nitong ipakita ang panganib. Kung gusto kong managot si Adrian sa ginawa niya, kailangan kong tanggapin na maaari rin akong tanungin sa ginawa ko o hindi ginawa noon. Hindi ako pwedeng humingi ng katotohanan para sa iba at eksepsyon para sa sarili ko. Agad nilang sinimula ng paghahanda ng secure evidence package para sa mga autoridad at regulator. Kasama rito ang testimonya ni Ernesto, paunang forensic report, accounting trail, lumang email chain at tala ng mga kumpanyang konektado sa mga kahina-hinalang bayad. Hindi nila isinama ang mga hinalang walang sapat na basihan. Ang bawat pahayag ay may kaukulang dokumento o malinaw na label na hindi pa beripikado. Sa parang iyon pinili ni Thalia ang pinakamabagal ngunit pinakamatibay na landas. Wala siyang balak manalo sa pamamagitan ng ingay. Sa parehong gabi nakatanggap si Camille ng mensahe mula sa isang dating kaibigan sa banking sector. Hindi nito ibinigay ang detalye ngunit nagbabala itong huwag pumirma ng anumang bagong garantiya para sa Monteverde Development hanggat hindi niya nakikita ang buong financial statements.
Doon tuluyang nawala ang natitirang pag-aalinlangan niya. Humingi siya ng sariling abogado at inutusan ng pamilya na huwag maglabas ng kahit anong collateral nang walang personal niyang pahintulot. Hindi pa niya alam ang buong krimen ngunit malinaw nang hindi niya maaaring ipagkatiwala kay Adrian ang sarili niyang seguridad. Nang malaman ni Adrian na pinahinto ng pamilya Sarmiento ang mga dokumento, galit siyang tumawag kay Camille. Sinabi nitong sinisira niya ang kanilang pagkakataong makabangon at pinapahiya siya sa harap ng mga bangko. Kung matatag ang kumpanya mo, bakit kailangan mong ilagay sa panganib ang lupa ko nang hindi ko alam, tanong ni Camille. Walang maayos na sagot si Adrian. Sa halip ibinaba niya ang telepono at ibinato ang baso sa dingding. Unti-unti nang nawawala ang mga pader na matagal niyang ginagamit upang itago ang katotohanan. Sa opisina, madaling araw na nang matapos si Natalia at Evander sa unang batch ng dokumentong isusumite. Tahimik ang buong palapag. Inilapag ni Talia ang panulat at tumingin sa lumang kopya ng divorce settlement na isinama sa timeline. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita iyon bilang papel na nagpapatunay na iniwan siya. Nakita niya itong bahagi ng isang mas malaking pagtatangkang alisin siya sa landas bago niya matuklasan ang mga dokumentong may pangalan niya. Ang kahihiyang matagal niyang dinadala ay nagsimulang magbago ng kahulugan. Akala ko noon hiniwalayan niya ako dahil hindi ako sapat, sabi ni Talia. Ngayon baka mas malapit sa totoo na naging sagabal ako dahil nagtatanong ako. Umupo si Evander sa tapat niya. Maaring parehong umiiral ang yabang at takot sa isang tao, sagot niya. Pero hindi na mahalaga kung alin ang mas malaki. Ang mahalaga, alam mo na kung ano ang gagawin mo sa katotohanang hawak mo. Tumango si Talia. Hindi na niya kailangan ng paliwanag mula kay Adrian upang maibalik ang sarili niyang dignidad. Bago sila umalis, dumating ang kumpirmasyon na tinanggap ng regulator ang initial submission at magbubukas ng formal review. Hindi pa yun warrant, kaso o hatol. Isa lamang itong simula. Ngunit alam ni Talia na mula sa sandaling iyon, hindi na kayang itago ni Adrian ang problema sa loob lamang ng mga conference room at pribadong tawag. Ang mga numero, pirma at lumang utos ay magsisimulang magsalita sa mga taong wala siyang kapangyarihang paikutin. At sa unang pagkakataon, ang nakaraan nilang dalawa ay hindi na lihim na hawak niya lamang. Sa kabilang dulo ng lungsod, nakatayo si Adrian sa madilim na opisina nang dumating ang balitang may regulator na humihingi ng mga lumang dokumento. Hindi niya alam kung gaano karami ang nakita ni Talia. Hindi niya alam kung nagsalita na si Ernesto o Liza. Ngunit alam niyang may bahagi ng nakaraan na matagal niyang inakalang nakabaon ang muling gumagalaw. Sa unang pagkakataon, hindi na sapat ang impluwensiya, kasinungalingan o kasal upang protektahan siya. Ang susunod niyang desisyon ang magpapakita kung gaano kalayo pa siyang handang pumunta. Gabi ng pinakamalaking paglulunsad ng Monteverde Development, puno ng mamamahayag, investor at opisyal ng bangko ang bagong convention hall na pag-aari ng kumpanya. Sa entablado, ipinapakita ng malalaking screen ang modelo ng Aurora Crest, ang proyektong ipinangako ni Adrian na magiging sagot sa lahat ng pagdududa tungkol sa kanyang negosyo. Nakangiti siya sa harap ng kamera. Ngunit sa likod ng kortina ay paulit-ulit niyang tinatanong kung dumating na ba ang kinatawan ng pamilya Sarmiento at kung naroon na si Talia. Hindi pa rin pumapayag ang mga Sarmiento na maglabas ng bagong garantiya, ngunit hindi iyon sinabi ni Adrian sa publiko. Sa halip, isinama niya sa presentation ang linyang nagsasabing may matibay na suporta mula sa strategic family partners. Umaasa siyang kapag naipalabas na ang anunsyo, mapipilitan si Camille at ang kanyang ama na sumunod upang hindi mapahiya sa harap ng merkado. Ang parehong paraan ng pagkontrol na minsan niyang ginamit kay Talia ay muli niyang ginagamit. Ngunit ngayon, mas marami ang perang nakataya. Dumating si Camille ng mag-isa at naupo sa unang hanay. Hindi siya nagsuot ng ngiting hinihintay ng mga photographer. Sa kanyang bag ay may kopya ng mga dokumentong ipinadala ng sariling abogado sa regulator, kabilang ang sulat na nagpapatunay na ginamit ni Adrian ang inaasahang ari-arian niya bilang garantiya bago pa siya pumayag. Hindi pa niya alam kung magsasalita siya sa publiko. Ang alam lamang niya ay hindi na niya hahayaang gamitin ang kanyang katahimikan bilang pahintulot. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan ng Benitez Meridian sa labas. Bumaba si Talia kasama si Evander, dalawang abogado at ang pinuno ng forensic audit. Wala siyang kasamang malaking grupo ng security na maaaring magmukhang pagpapakitang gilas, ngunit mahigpit ang koordinasyon sa mga awtoridad dahil sa banta pagkatapos ng sunog.
Bago pumasok tumingin si Evander sa kanya at nagtanong kung handa na siya. Handa akong magsabi ng totoo, sagot ni Talia. Iyon lang ang kontrolado natin. Nang makita ni Adrian si Talia sa dulo ng bulwagan, nakaramdam siya ng sabay na galit at ginhawa. Galit dahil dumating ito sa gabing nais niyang muling itayo ang sariling imahe. At ginhawa dahil naniwala siyang mabibigyan siya ng pagkakataong hamakin ito sa harap ng media. Hindi niya alam na ilang oras bago magsimula ang programa natanggap na ng regulator ang supplemental evidence mula kina Ernesto at Liza. Ang inaakala niyang entablado ng pagbawi ay naging lugar kung saan naghihintay ang mga taong may hawak ng kanyang nakaraan. Nagsimula ang programa sa palakpakan. Ipinakita ni Adrian ang magagarang larawan ng Aurora Crest, ang projected revenue at ang listahan ng mga partner na di umano ay nakahandang sumuporta. Mahusay siyang magsalita at sa unang 10 minuto ay halos bumalik ang dating kumpiyansa sa kanyang muka. Ngunit napansin ng ilang bangkero na hindi niya binanggit ang eksaktong pinagmulan ng bagong kapital nang tanungin siya tungkol doon. Ngumiti siya at sinabing may mga kasunduang hindi pa maaaring ilabas dahil sa confidentiality. Pagkatapos binago ni Adrian ang tono at binanggit ang agresibong competitor na umano ay gustong samantalahin ang pansamantalang kahinaan ng Monteverde Development. Hindi niya agad pinangalanan si Talia ngunit malinaw kung sino ang tinutukoy. Sinabi niyang may kumpanyang gumagamit ng private banking information upang pilitin ang mga lender na ibenta ang kanilang posisyon. Kumalat ang bulungan sa silid. Tahimik lamang si Talia. Alam niyang pinili ni Adrian ang pampublikong pag-atake dahil wala na itong sapat na kontrol sa pribadong negosasyon. Sa huli, direkta siyang tinuro ni Adrian. Tagapangulo Benitez, nandito ka rin naman. Baka gusto mong ipaliwanag sa lahat kung bakit interesado kang bumili sa utang ng kumpanyang minsang pag-aari ng dating asawa mo. Humarap ang mga kamera kay Talia. Hindi siya agad tumayo. Hinayaan niyang humupa ang ingay bago dahan-dahang lumapit sa mikropono na iniabot ng moderator. Interesado ang grupo namin sa mga ari-ariang may malinaw na halaga, sabi niya. At sinusunod namin ang parehong proseso para sa lahat. Hindi nasiyahan si Adrian. Napakadaling sabihin niyan kapag ikaw ang nakikinabang sa chismis na ikaw rin ang maaaring pinagmulan. Sa puntong iyon tumayo si Evander at iniabot sa moderator ang kopya ng dokumentong matagal nang inihanda ng legal team. Ipinaliwanag ni Talia na ang Benitez Meridian ay inimbitahan ng bangko bilang isa sa ilang posibleng mamimili at ang lahat ng komunikasyon ay dumaan sa opisyal na channel. Hindi niya inilabas ang kumpidensyal na detalye. Sapat lamang ang dokumento upang sirain ang unang paratang. Nagbago ang mukha ni Adrian ngunit hindi siya umurong. Sinabi niyang ang dokumento ay hindi nagpapatunay na walang lihim na pakikipag-ugnayan. Doon tumayo ang kinatawan ng East Crown Bank at malinaw na sinabi sa harap ng mga mamamahayag na ang kanilang institusyon ang unang lumapit sa Benitez Meridian. Idinagdag nitong walang natukoy na paglabag sa proseso mula sa panig ni Talia. Hindi palakpakan ang sumunod kundi katahimikan. Ang katahimikang iyon ang unang senyas na nawawala na kay Adrian ang kontrol sa silid. Sinubukan niyang ilipat ang usapan sa tagumpay ng sariling kumpanya ngunit bago siya makapagpatuloy ay tumayo si Camille mula sa unang hanay. Hindi siya humingi ng mikropono upang gumawa ng eksena. Isang tanong lamang ang binigay niya. Adrian, sinabi mo sa presentation na may matibay na suporta mula sa strategic family partners. May nakapirma na bang garantiya mula sa pamilya ko? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Ang mga kamera ay muling bumaling sa kanya. At sa unang pagkakataon ay walang magandang anggulo ang makapagtatago sa takot sa mukha niya. Pinag-uusapan pa nating iyan, sagot ni Adrian. Ngunit agad siyang pinutol ni Camille. Hindi, tinanggihan namin ang garantiya at hindi kita pinahintulutang ipakita to bilang napagkasunduan. Kumalat ang mas malakas na bulungan sa mga investor. Ang simpleng pahayag ni Camille ay tinamaan ang sentro ng presentasyon. Kung walang suportang ipinangako ang projected rescue plan ni Adrian ay nawala ng pundasyon. Hindi kailangang sabihin ni Talia ang anuman. Ang kasinungalingang ginawa para iligtas ang imahe ng Monteverde Development ay kusang nabasag sa harap ng lahat. Doon pumasok ang regulator na kanina patahimik na nakaupo sa gilid ng bulwagan. Lumapit ang dalawang opisyal sa legal team ng Monteverde Development at nagbigay ng notice para sa agarang preservation ng records. Walang pag-aresto sa sandaling iyon ngunit malinaw ang mensahe. Ang mga ledger, email, kontrata at digital files ay hindi maaaring burahin o baguhin. Nawala ang natitirang kulay sa mukha ni Adrian.
Naintindihan niyang ang mga dokumentong inakala niyang makokontrol sa loob ng kumpanya ay hindi na niya maaaring galawin ng hindi lumilikha ng bagong problema. Ginagawa mo ito dahil sa paghihiganti sigaw ni Adrian kay Thalia na kalimutang bukas pa ang mga mikropono. Hindi mo matanggap na ako ang umalis sa iyo. Huminga ng malalim si Thalia bago sumagot. Kung paghihiganti ang gusto ko, sapat na sana ang kahihiyan mo sa kasal. Hindi ako narito para doon. Tumingin siya sa mga regulator, tsaka sa mga empleyado ng Monteverde na nakatayo sa likod. Narito ako dahil may mga dokumentong maaaring magpatunay na ginamit ang pangalan ko at pera ng ibang tao nang walang buong kaalaman nila. Nagbigay ng pahintulot ang abogado ni Thalia na ilabas lamang ang mga dokumentong bahagi na ng formal submission. Ipinakita sa screen ang timeline ng ilang garantiya, ang 2 bersyon ng kontrata at ang forensic comparison ng mga pirma. Hindi sinabi ni Thalia na inosente siya sa bawat pagkakamali. Inamin niyang may ilang dokumentong pinirmahan niya noon nang hindi sapat ang pagbasa dahil nagtiwala siya sa asawa. Ngunit ipinakita rin na may mga pahinang binago matapos ang kanyang pirma at may mga pirma ring malamang na hindi kanya. Sumunod na ipinakita ang bahagi ng email chain na nagutos na huwag ipakita kay Thalia ang revised page. Hindi inilabas ang buong mensahe upang protektahan ang ongoing investigation ngunit sapat ang konteksto upang maunawaan ng mga nasa silid ang bigat nito. Tumayo si Liza Maranan sa likod kasama ang sarili niyang abogado. Hindi siya nagsalita sa media ngunit kinumpirma ng regulator na may witness statement ng nasa kanilang pangangalaga. Biglang tumingin si Adrian sa paligid na para bang hinahanap kung sino pa ang maaaring tumalikod sa kanya. Mas lumala ang sitwasyon nang dumating si Ernesto Salcedo kasama ang kanyang independent counsel. Hindi rin siya gumawa ng dramatikong pahayag. Sa halip ibinigay niya sa regulator ang isang sealed copy ng lumang ledger backup sa harap ng kamera upang malinaw ang chain of custody. Ang simpleng kilos na iyon ang mas nakasindak kay Adrian kaysa anumang sigaw. Alam niyang nasa mga ledger ang mga bayad na matagal niyang itinuring na ligtas dahil walang taong matapang na magtatago ng kopya. Mali ang paniniwala niyang iyon. Sinubukan ni Adrian na umalis sa entablado ngunit hinarang siya ng sariling chief financial officer. Maputla ang lalaki at halatang ilang gabi nang hindi nakatulog. Sir, kailangan nating makipagtulungan, sabi nito. Hindi na natin kayang itanggi ang mga transfer. Galit na itinulak ni Adrian ang kamay nito at sinabing traidor ang lahat ng lumalaban sa kanya. Sa sandaling iyon na pagtanto ng maraming empleyado na hindi na nila nakikita ang kumpiyansang pinunong ipinakilala sa kanila. Nakikita nilang isang lalaking mas takot sa dokumento kaysa sa pagkawasak ng kumpanya. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Evander. Isang investigator ang nagpadala ng update tungkol sa Northline Technical Services. Nakumpirma na ang service van na nakita sa bodega ay ginamit ng 2 empleyadong may direktang komunikasyon sa kontraktor na nakausap ni Adrian bago ang sunog. May narecover ding deleted message mula sa backup ng isang telepono. Hindi pa sapat ang mensahe upang ipakitang inutos ni Adrian ang sunog. Ngunit malinaw na humingi siya ng aksyong magpapaatras sa Benitez Meridian ilang oras bago naganap ang insidente. Hindi inilabas ni Thalia ang impormasyon sa media. Lumapit siya sa lead investigator at tahimik na ibinigay ang bagong dokumentong natanggap ng legal team. Ang layunin niya ay hindi gawing palabas ang posibleng krimen. Ngunit nakita ni Adrian ang palitan at tila naunawaan kung tungkol saan iyon. Bigla siyang umatras mula sa entablado at mabilis na naglakad patungo sa service corridor. Tinawag siya ni Camille ngunit hindi siya lumingon sa unang pagkakataon. Ang lalaking laging gustong makita ng lahat ay desperadong naghahanap ng daang walang makakakita sa kanya. Napansin ni Evander ang paggalaw at agad na binalaan ang security team. Hindi sila humabol upang hulihin si Adrian nang walang utos. Ngunit sinabi ng investigator na kailangan itong manatili para sa formal na pagtanggap ng preservation notice at questioning tungkol sa Northline. Sumunod sila sa service corridor habang tinatawag ng security ang mga bantay sa labas. Narinig ni Thalia ang kaguluhan at sumunod sa ligtas na distansiya. Ayaw niyang maging bahagi ng pisikal na komprontasyon. Ngunit alam niyang may mga empleyado sa likod ng gusali na maaaring mapanganib kung magpanik si Adrian. Dumaan si Adrian sa construction access papunta sa hindi pa tapos na bahagi ng Aurora Crest Complex konektado sa convention hall. Umalis ang karamihan sa manggagawa dahil gabi na, ngunit may ilang technician pang nasa itaas. Nang makita niyang nakasara ang pangunahing gate, umakyat siya sa temporary stairway at sinubukang makarating sa kabilang parking area. Sumisigaw ang security na huminto siya
dahil delikado ang bahagi ng gusali. Sa halip, mas mabilis siyang tumakbo at aksidenteng natamaan ang isang cart na may mga metal panel. Gumulong ang cart patungo sa gilid kung saan may dalawang technician na nag-aayos ng cable. Agad silang sumigaw. Mula sa ibaba nakita ni Thalia ang panganib at sumigaw na lumayo sila sa kanan. Nakatalo ng isa ngunit nadulas ang isa pa at kumapit sa rail. Mabilis na kumilos ang security team at naharang ang cart bago tuluyang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan natigilan si Adrian. Nawala ang takot sa sariling reputasyon at napalitan ng mas konkretong takot na may taong maaaring masaktan dahil sa kanya. Tumigil ka na, Adrian. Sigaw ni Thalia mula sa ligtas na bahagi ng platform. Wala ka nang maaayos sa pagtakbo. Humarap ito sa kanya hingal at nanginginig ang mga kamay. Ikaw ang sumira sa lahat, sagot niya. Hindi lumapit si Thalia. Hindi ko ginawa ang mga dokumento. Hindi ko inilipat ang pera. Hindi ko tinakot ang mga saksi. Ang mga desisyon mo ang humabol sa iyo rito, sa unang pagkakataon. Wala nang audience na kailangang pasikatin ni Adrian at wala nang mikroponong magagamit upang baguhin ang kwento. Saglit na tila gusto niyang lumapit kay Thalia ngunit agad na pumuwesto si Evander sa pagitan nila nang hindi nananakot. Dumating ang mga investigator at security mula sa kabilang hagdan. Ipinaliwanag nilang kailangan sumama si Adrian para sa questioning. At dahil may sapat ng dahilan upang pigilan siyang makialam sa records at mga saksi. Hindi pa iyon huling hatol ngunit sapat upang tapusin ang kanyang pagtakas. Tumingin siya kay Camille na ngayon ay nakatayo sa ibaba. At doon niya nakita ang isang mukhang hindi na naghihintay ng paliwanag. Habang inaalalayan pababa si Adrian, hindi nakaramdam ng saya si Thalia. Ang imaheng minsang pinapangarap niyang makita ang lalaking nang hamak sa kanya na tuluyang nawala ng kapangyarihan ay mas malungkot kaysa kasiya siya. Ang tunay na bigat ng gabi ay nasa mga empleyadong maaaring mawalan ng trabaho sa mga investor na maaaring nawalan ng pera at sa mga taong muntik masaktan sa bodega at construction site. Napagtanto niyang ang hustisya ay hindi parehong bagay sa kasiyahang makita ang kalaban na bumagsak. Bumalik siya sa convention hall at humarap sa mga empleyado ng Monteverde Development na naguguluhan at takot. Hindi siya nagbigay ng pangako na hindi niya kayang tuparin. Sinabi lamang niyang kung mapunta sa restructuring ang kumpanya, magsusumite ang Benitez Meridian ng plano upang panatilihin ang mga proyektong may tunay na halaga at protektahan ang maraming trabaho hanggat posible. Hindi niya sinabi na ililigtas niya ang lahat. Ang profesional na pananagutan para sa kanya ay nagsisimula sa pagsasabi ng totoo kahit hindi maganda ang tunog nito. Pagkatapos ng mga formal na pahayag, lumapit si Camille kay Thalia. Namumugto ang mga mata niya ngunit matatag ang boses. May mga dokumento pa akong ibibigay sa regulator, sabi niya. Hindi para gumanti. Gusto kong malaman kung kailan nagsimula ang panlilinlang. Tumango si Thalia. Hindi niya niyakap si Camille o nagpanggap na magkaibigan sila. Pareho silang nasaktan ng parehong lalaki sa magkaibang panahon ngunit hindi iyon automatikong lumilikha ng pagkakaibigan. Ang respeto lamang ang tahimik na nabuo sa pagitan nila. Nang tuluyang makalabas si Thalia at Evander sa gusali halos madaling araw na. Walang kamera sa parking area at walang palakpak. Sandaling huminto si Thalia sa tabi ng sasakyan at tumingin sa madilim na langit. Akala ko kapag dumating ang araw na ito, makakaramdam ako ng tagumpay, sabi niya. Pero parang pagtatapos lang ng isang napakahabang bagay. Tumabi si Evander. Minsan iyon ang anyo ng tunay na tagumpay, sagot niya. Hindi saya sa pagbagsak niya, kundi katahimikan dahil hindi ka na niya kayang kontroling. Hindi sumagot si Thalia agad. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naisip niya si Adrian ng walang galit, takot o pangangailangang patunayan ng sarili. May mga kaso pang haharapin, mga empleyadong kailangang protektahan, at mga desisyong kailangang gawin tungkol sa Monteverde Development. Ngunit ang pinakamahirap na laban sa loob niya ay halos tapos na. Habang bumubukas ang pinto ng sasakyan, alam niyang ang susunod na kabanata ng buhay niya ay hindi na tungkol sa kung paano siya iniwan ng isang lalaki, kundi kung paano niya pipiliing mabuhay pagkatapos ng lahat. Makalipas ang 3 linggo, hindi na lamang mga larawan ng marangyang paglulunsad ang lumalabas sa balita tungkol sa Monteverde Development. Nasa mga ulat na ngayon ang formal investigation, ang pansamantalang pagyiyelo sa ilang account at ang desisyon ng board na alisin si Adrian sa lahat ng executive authority habang nagpapatuloy ang pagsusuri. Hindi pa tapos ang kaso ngunit sapat na ang ebidensiyang nakalap upang hindi na siya makabalik sa dating posisyon sa unang pagkakataon.
Wala siyang opisina, titulo o audience na maaaring gawing panangga. Hindi agad binili ng Benitez Meridian ang kumpanya. Sa halip nagsumite si Talia ng restructuring proposal na kailangang aprubahan ng mga bangko regulator at independent administrator. Malinaw ang kondisyon niya. Ang mga proyektong may tunay na kita ay ipagpapatuloy, ang mga kahinahinalang kontrata ay sususpindihin at ang mga empleyadong walang kinalaman sa pandaraya ay hindi basta aalisin upang lamang gumanda ang mga numero. Maraming investor ang nagulat sa desisyon dahil mas mabilisan ang kumita kung hahatiin at ibebenta ang mga ari-arian ng paisa-isa. Sa unang pagpupulong kasama ang mga empleyado ng Monteverde Development, walang entablado at walang mamahaling ilaw. Umupo si Talia sa harap ng mga engineer, accountant, site manager at ordinaryong staff na hindi alam kung may trabaho pa sila sa susunod na buwan. Hindi ko may papangako na walang magbabago, sabi niya. Pero walang taong mawawalan ng trabaho dahil lamang kailangan ng isang bagong may-ari ng mas magandang presentasyon. Hindi lahat ay naniwala agad. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, may nagsalita sa kanila ng walang pagtatago. Ang pinuno ng engineering team ang unang nagtaas ng kamay. Sinabi niyang may 2 proyekto na maaring kumita kung babawasan ang mga peking consultant at overpriced procurement. Sumunod ang isang accountant na nagdala ng sariling tala tungkol sa mga bayad na matagal niyang pinagdududahan, ngunit natatakot siyang tanungin. Hindi sila biglang naging bayani. Marami sa kanila ang matagal na nanahimik dahil may pamilya, utang at takot mawalan ng trabaho. Nauunawaan iyon ni Talia. Ang sistema ni Adrian ay hindi lamang itinayo sa kasinungalingan kundi sa takot ng mga ordinaryong taong madaling mawalan ng kabuhayan. Sa loob ng 2 buwan, unti-unting lumitaw ang tunay na larawan ng kumpanya. May mga proyektong maayos at may potensyal, ngunit marami ring kontratang sadyang pinalobo ang halaga upang mailipat ang pera sa konektadong mga entity. Kinumpirma ng regulator na ang ilan sa mga pirma ni Talia ay hindi kanya, habang ang iba ay ginamit sa mga pahinang binago matapos siyang pumirma dahil kusang ibinigay niya ang lahat ng dokumento at nakipagtulungan sa investigasyon. Malinaw na hindi siya itinuring na kasabwat sa scheme na ginawa noong panahon ng kanilang kasal. Gayunman, hindi niya itinago ang sariling pagkakamali. Sa isang maikling pahayag sa media, inamin ni Talia na may mga dokumentong pinirmahan niya noon nang hindi sapat ang pagsusuri dahil nagtiwala siya sa asawa. Hindi niya ginawa yung dahilan upang humingi ng awa. Ginawa niya iyon upang ipakita na ang pagiging biktima ng panlilinlang ay hindi nangangahulugang walang matututunang pananagutan. Maraming tao ang nagulat sa pagiging bukas niya. Ngunit mas maraming empleyado ang nagsabing doon nila unang naramdaman na hindi niya ginagamit ang kapangyarihan upang baguhin ang katotohanan. Si Ernesto at Liza ay inilagay sa witness protection arrangement na inayos sa pamamagitan ng mga awtoridad at sariling legal counsel. Hindi sila ipinakita bilang mga tauhang kailangang purihin sa telebisyon. Para kay Talia, sapat na ang katotohanang nagkaroon sila ng pagkakataong magsalita nang hindi tinatakot. Si Noel naman ay nahaharap sa disciplinary process dahil sa pagtatangkang kumuha ng internal file. Ngunit isinasaalang-alang ang kanyang kusang pakikipagtulungan at ang pressure na ginamit laban sa pamilya niya. Hindi siya nakaligtas sa consequence, ngunit hindi rin siya itinapon na parang walang halaga. Samantala, mabilis na nagbago ang buhay ni Camille. Sa pamamagitan ng sariling abogado, nagsampa siya ng legal separation at formal complaint tungkol sa paggamit ng kanyang ari-arian bilang inaasahang collateral ng walang pahintulot. Hindi siya nagsalita laban kay Adrian sa bawat pagkakataong inalok ng media. Isang beses lamang siya humarap sa publiko at sinabing hindi niya nais na ang pangalan niya ay gamitin para iligtas o sirain ng sinuman. Ang gusto niya ay malinaw na tala kung aling desisyon ng kanya at alin ang ginawa sa pangalan niya nang hindi niya pinili. Makalipas ang ilang linggo, nagkita sina Camille at Talia sa isang maliit na conference room sa opisina ng regulator. Tapos na ang kanilang magkahiwalay na interview at pareho silang naghihintay ng sasakyan. Walang dramatic na pagyakap at wala ring biglang pagkakaibigan. Akala ko nung una galit ka sa akin, sabi ni Camille. Hindi kita kilala noon para magalit sa'yo, sagot ni Talia. Ang alam ko lang, pareho tayong pinaniwala sa bersyon ng katotohanan na pabor sa kanya. Tahimik na tumango si Camille. Bago umalis, sinabi ni Camille na babalik siya sa pamamahala ng isang maliit na bahagi ng negosyo ng pamilya sa halip na manatiling simbolikong tagapagmana lamang. Gusto niyang matutong basahin ang mga dokumentong dati niyang ipinapasa sa ibang tao. Ngumiti si Talia ng bahagya. Magandang simula iyon, sabi niya.
Hindi niya binigyan si Camille ng payo tungkol sa pag-ibig o paghihiganti. Alam niyang bawat babae ay may sariling paraan ng pagbangon. Ang pinakamahalaga ay hindi na nito ipapahawak sa ibang tao ang desisyon sa sarili nitong buhay. Sa kaso ni Adrian, lumawak ang mga reklamong kinakaharap niya matapos makumpirma ang ilang transaksyon sa mga shell company at ang komunikasyon sa kontraktor na konektado sa sunog. Hindi agad natapos ang legal process at hindi rin agad siya nahatulan sa lahat ng paratang. Ngunit sapat ang ebidensiya upang manatili siyang nasa mahigpit na legal restrictions habang nagpapatuloy ang mga hearing. Ang dating lalaking mahilig gumamit ng oras ng ibang tao upang maghintay sa kanya ay ngayon ang naghihintay sa mga desisyong hindi niya kayang kontrolin. Isang araw nakatanggap si Talia ng formal na kahilingan mula sa abogado ni Adrian. Gusto raw nitong makipagkita ng isang beses walang media at walang negosyo upang humingi ng pagkakataong magsalita. Matagal na tinitigan ni Talia ang email bago ipinasa kay Evander. Hindi mo kailangan pumunta, sabi nito. Alam ko, sagot niya. Pero sa tingin ko, gusto kong matapos ito nang hindi ko iniisip kung ano ang hindi ko sinabi. Hindi siya nagpunta upang marinig ang paghingi ng tawad. Pumunta siya upang tapusin ang bahagi ng buhay na matagal nang bukas. Ginawa ang pagkikita sa isang legal visitation room na may malinaw na security protocol. Mas payat si Adrian kaysa huli niya itong nakita at wala na ang mamahaling relo na dati nitong laging ipinapakita. Nang pumasok si Thalia, tumayo siya ngunit hindi agad nakapagsalita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kakaiba. 7 taon ang nakaraan si Thalia ang laging naghihintay kung ano ang sasabihin ng asawa. Ngayon, si Adrian ang hindi makahanap ng tamang salita habang ang babaeng minsang pinili niyang maliitin ay tahimik lamang sa tapat niya. Hindi ko naisip na magiging ganito ang lahat, sabi ni Adrian. Hindi siya sinagot ni Thalia. Nagpatuloy siya, sinabi niyang hindi niya sinadyang umabot sa sunog. Hindi niya inaasahang lalayo ang mga tao at naniniwala siyang kaya pa niyang ayusin ang kumpanya kung binigyan lamang siya ng mas maraming oras. Sa bawat pangungusap, napansin ni Thalia ang dati niyang pattern. Palaging may paliwanag, palaging may kondisyon. Palaging may ibang bagay na dapat sisihin bago dumating ang tunay na pananagutan. Sa huli, sinabi ni Adrian ang bagay na matagal na sigurong gusto niyang sabihin. Nagkamali ako tungkol sa'yo. Akala ko wala kang mararating nang wala ako. Hindi ngumiti si Thalia. Iyon ang pinakamaliit sa mga pagkakamali mo, sagot niya. Mas malaki ang ginawa mong paggamit sa tiwala ng mga taong naniwala sa iyo. Huminga siya ng mabagal. Hindi ko kailangan na pagsisihan mong iniwan mo ko. Kailangan mong harapin kung bakit palagi mong iniisip na ang ibang tao ay pwedeng gamitin kapag may gusto kang makuha. Napayuko si Adrian. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot na agad na binuo. Tinanong niya kung mapapatawad ba siya ni Thalia balang araw. Hindi agad sumagot ang babae. Ang pagpapatawad ko ay hindi magiging paraan para bawasan ang consequence ng ginawa mo, sabi niya. At hindi ko kailangang magdesisyon ngayon kung ano ang tawag ko sa nararamdaman ko. Ang alam ko lang, hindi ko nadadalhin ang galit mo, takot mo o tingin mo sa akin. Pagkatapos, tumayo siya at hindi na lumingon nang lumabas sa silid. Sa labas, naghihintay si Evander sa tahimik na koridor. Hindi niya tinanong kung ano ang sinabi ni Adrian. Nang makita niyang lumapit si Thalia, iniabot lamang niya ang isang bote ng tubig. Tapos natanong niya. Huminga ng malalim si Thalia at tumango. Oo, sa wakas parang tapos na. Walang malaking luha o dramatic na yakap. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng gusali, naramdaman ni Thalia ang kakaibang gaan. Na para bang may pinto ang matagal niyang binabantayan ng kusa nang nagsara sa likod niya. Ilang buwan matapos iyon, naaprubahan ang restructuring plan. Nakuha ng Benitez Meridian ang controlling stake sa piling bahagi ng Monteverde Development habang ang ibang assets ay pinamahalaan ng independent administrator upang bayaran ang mga creditor. Mahigit 80% ng regular employees ang napanatili at ang 2 pangunahing proyekto ay ipinagpatuloy matapos palitan ang procurement system. Hindi perpekto ang resulta. May mga taong nawalan pa rin ng posisyon at may investors na hindi nabawi ang buong halaga, ngunit hindi ginamit ni Thalia ang kumpanya bilang tropeo ng personal na paghihiganti. Pinili niyang alisin ang pangalang Monteverde sa mga bagong proyektong direktang pinamamahalaan ng kanyang grupo. Hindi iyon upang burahin si Adrian sa kasaysayan. Ayaw lamang niyang ang mga gusaling itatayo mula sa natitirang maayos na trabaho ay patuloy na umikot sa pangalan ng isang tao. Sa halip, binigyan ng bagong pangalan ang division
at inilagay sa pamamahala ng isang professional board na may independent audit committee. Para kay Talia, ang tunay na pagbabago ay hindi pagpapalit ng mukha sa tuktok. Kailangan ding baguhin ang sistemang pumapayag sa isang tao na magkaroon ng sobrang kontrol. Sa isang tahimik na hapon, pumunta si Talia sa lumang bodega kung saan nagsimula ang kanyang karera. Matagal nang hindi ginagamit ang gusali at nakatakdang gawing training center para sa mga batang gustong pumasok sa logistics at operations. Hinaplos niya ang lumang mesa sa maliit na opisina, kung saan minsan siyang natulog matapos mabigo ang isang kontrata. Doon niya naalala ang mga panahong wala siyang Rolls-Royce titulo o malaking gusali. Ang mayroon lamang siya noon ay kakayahang bumangon kinabukasan at subukang muli. Dumating si Evander makalipas ng ilang minuto, may dalang 2 tasa ng kape at isang folder tungkol sa renovation plan. May problema, tanong ni Talia nang makita ang folder. Wala, sagot niya. Sa unang pagkakataon, dala ko lang ito para magmukhang abala. Napatawa si Talia, isang magaan na tawang bihira nitong marinig sa mga nakaraang buwan. Umupo sila sa lumang loading dock habang papalubog ang araw. Walang media board member o crisis team. 2 taong pagod lamang matapos ang napakahabang laban. Matagal nang alam ni Talia na may damdamin si Evander, ngunit hindi nito kailanman ginamit ang pinakamahina niyang mga sandali upang lumapit. Hindi siya nito pinilit magsalita. Pagkatapos ng sunog, hindi inangkin ang papel ng tagapagligtas at hindi rin sinubukang ipakita na mas mabuti siya kaysa kay Adrian. Ang respeto nito ang unti-unting naging dahilan upang maging ligtas ang katahimikan sa pagitan nila. Para kay Talia, mas nakakatakot iyon kaysa sa anumang malinaw na panliligaw dahil ang tunay na posibilidad ng pag-ibig ay nangangahulugang kailangan niyang muling magtiwala. May gusto akong sabihin, sabi ni Evander. Hindi siya lumapit ng sobra at hindi rin hinawakan ang kamay ni Talia. Mahal kita. Matagal na. Pero ayokong maging sagot sa anumang sugat na iniwan ng ibang tao. Tahimik siyang nagpatuloy. Hindi kita gustong iligtas. Hindi mo kailangan iyon. Gusto ko lang malaman kung may puwang ba sa buhay mo para sa isang taong handang maglakad katabi mo, hindi sa harap mo at hindi rin sa likod mo. Hindi agad sumagot si Talia. Tumingin siya sa lumang bodega sa langit at sa lalaking hindi humihingi ng mabilis na sagot. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang pag-ibig ay nangangahulugang patuloy na pag-a-adjust upang hindi umalis ang isang tao. Ngayon, sa unang pagkakataon, may lalaking nakaupo sa tabi niya na hindi nagbabanta, hindi nagdidikta at hindi ginagawang sukatan ng pagmamahal ang pagsuko ng sariling hangganan. Ang katahimikan ay hindi na parusa. Ito ay espasyong ibinigay sa kanya upang pumili. May puwang, sabi niya sa wakas. Pero gusto kong mabagal. Ngumiti si Evander. Mabagal ang kaya ko. Napangiti rin si Talia. Walang malakas na musika at walang dramatic na pangako. Dahan-dahan lamang niyang inilapit ang kamay sa pagitan nila at si Evander ang naghintay hanggang siya mismo ang humawak. Sa maliit na kilos na iyon, malinaw ang pagkakaiba ng dating buhay at bagong simula. Hindi na siya hinihila sa direksiyong pinili ng iba. Siya na mismo ang pumipili kung sino ang papayagan niyang sumabay. Lumipas ang 1 taon. Naging training center ang lumang bodega at daan-daang kabataan ang nakatanggap ng scholarship para sa logistics engineering at financial compliance. Si Camille ay naging aktibong executive sa negosyo ng pamilya at kilala sa mahigpit na policy laban sa paggamit ng personal assets nang walang malinaw na pahintulot. Si Ernesto ay tahimik na nagretiro matapos ang pangunahing testimonya, habang si Liza ay nagsimulang magtrabaho sa isang independent compliance firm. Ang mga taong minsang natahimik sa takot ay unti-unting nakahanap ng lugar kung saan mahalaga ang kanilang boses. Patuloy ang mga legal na kaso laban kay Adrian at sa huli ay napatunayang responsable siya sa ilang financial crimes at obstruction na malinaw na suportado ng mga dokumento at testimonya. Ang hiwalay na usapin tungkol sa sunog ay tinukoy ayon sa antas ng kanyang direktang partisipasyon at sa utos na nagbigay daan sa contractor na kumilos. Hindi lahat ng paratang ay humantong sa parehong resulta, ngunit sapat ang hatol upang tuluyang mawala ang kapangyarihang minsang ginamit niya laban sa iba. Hindi na yon sinusubaybayan ni Talia araw-araw. Sa taunang pagpupulong ng Benitez Meridian, tinanong si Talia ng isang batang manager kung ano ang pinakamahalagang desisyong ginawa niya sa buong krisis. Inasahan ng lahat na babanggitin niya ang pagbili ng utang, pagkuha ng ebidensiya o restructuring plan. Ngunit umiling siya. Ang pinakamahalaga ay ang pagtigil ko sa pagsukat sa sarili ko
Gamit ang tingin ng taong matagal nang hindi karapat-dapat maging sukatan, sagot niya. Tahimik ang silid bago nagsimula ang palakpakan para sa kanya. Iyon ang aral na hindi kayang ipakita ng financial statement. Nang gabing iyon, sabay na umalis sina Talia at Evander sa gusali. Nasa harap ang parehong itim na Rolls Royce na minsang naging dahilan upang mamutla si Adrian sa sariling kasal. Ngunit hindi na iyon simbolo ng paghihiganti para kay Talia. Isa lamang iyong sasakyan na naghihintay upang ihatid siya pa uwi. Tumingin siya rito siya kay Evander at biglang sinabi na gusto niyang maglakad muna. Iniwan nila ang sasakyan sa driver at naglakad sa tahimik na kalye magkatabi at walang pagmamadali. Habang naglalakad, naisip ni Talia kung gaano kaliit ang mundo niya. Noong naniniwala siyang ang pinakamalaking tagumpay ay mapagsisihan ni Adrian ang pagkawala niya. Kung iyon lamang ang hinabol niya, mananatiling nakatali pa rin ang halaga niya sa opinyon ng dating asawa. Ang tunay na kalayaan ay dumating nang hindi na mahalaga kung nagsisi ito na inggit o natakot. May sariling kumpanya siyang itinayo, mga taong naprotektahan, mga pagkakamaling inamin. At isang buhay na hindi na kailangang ipakita sa sinuman upang maging totoo. Huminto sila sa tulay kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Hinawakan ni Evander ang kamay niya, hindi mahigpit, sapat lamang upang maramdaman niyang naroon ito. Tumingin si Talia sa mga gusaling minsang tila napakalayo sa babaeng naglilinis ng sariling opisina pagkatapos ng trabaho. Ngayon, hindi niya nakita ang mga iyon bilang patunay na nanalo siya laban sa isang lalaki. Nakita niya ang bawat ilaw bilang paalala na may buhay pagkatapos ng paghamak, pagkatapos ng takot, at pagkatapos ng maling pag-ibig. Sa wakas, ngumiti si Talia nang walang taong kailangang mapabilib. Wala nang kasal na kailangan niyang pasukin upang patunayan ng sarili, wala ng dating asawa na kailangang makita siyang bumaba mula sa mamahaling sasakyan, at wala nang salitang makapagpapaliit sa kanya kung hindi niya iyon pahihintulutan. Ang babae na minsang lumabas sa isang kasal na halos walang dala ay ngayon may kapangyarihang pumili, magmahal at mamuno ng hindi nawawala ang sarili. At iyon ang yaman na walang sinuman kahit kailan ang makakayang kunin sa kanya.